Good evening. Ayan. So if you have members po na gustong mag-attend pa, ayan, pwede nyo pong papasukin pa. Ayan. So, ayan, good evening. Ayan, kinakabahan ako kahit sa Zoom lang na. Kasi may ibang tao dito. I mean, inopen ko to for all, hindi lang sa grupo ko. Ayan. So, para at least lang, at least makapag-impart ako sa inyo, makapag-share ako sa inyo ng something, diba, na malay nyo. Kumbaga, mas alam mo yon, mas maintindihan mo lalo yung negosyo at mas lalo mong gawin, diba? So tulad ko po, no? So yan, wait lang, i-share ko ng screen ko. So ako ay mag-share screen. Wait lang. Pamilya na. Sino excited dito matuto? Sige nga, type po nga kung excited kayo matuto ngayong gabi. Aga pa, no? Kasi hindi ako sumabay sa sa training kasi may 8 PM lagi yung yung superhuman, yung mother team natin. So, gusto ko lang mag-impart ng something sa inyo. That's why, ayan, nag-training ako 6 o'clock. Actually, medyo ilang days ko na rin ginagawa to. I mean, itong module na to, so inaaral ko para at least ako sa inyo, makapag-share ako sa inyo something meaningful, 'di ba? And something na pwede niyo magamit, no? So, ang prayer ko lang before mag-start is bigyan ako ng wisdom ni Lord and sana hindi ako mag-lag sa internet, no? Yun yung problem ko eh. So, yan. Kasi hindi pa ako nabitan ng another internet. Papakabit ako. So, yan. Can you see my screen po ba? Ayan. So, nakikita niyo na ba yung screen? Ayan. Thank you so much po, Sir Elmer. Ayan. So, ilan? Dami na rin. So, yan. Sige, start na ako, no? So, yan. Good evening po, everyone. Ay, maganda gawin kong pwede ba si Ma'am Dayan gawin kong co-host, ma'am? Pwede ba? May co-host. Para pag may maingay, i-mute niya. I don't know kung naka-duty pa siya. No? So, yan. Sige. So, yan. Walang nag-type. Pala tinatanong ko. Sabi ko, tinatanong ko pala kung excited na kayo. O, hindi ko nabasa. So, ayan. No sounds. Ay, hindi. Kanina pa to. Ayan, yes. Okay. Thank you, Ma'am Dayan. So, hello po, everyone. Ayan. So, yung pag-usapan po natin ngayong gabi, ayan, grabe, overwhelmed. So, ayan po. So, ang pag-usapan po natin ngayong gabi is why affiliate marketing, no? So, affiliate marketing, which is actually po ginagawa na natin, no? So, ginagawa na natin sa economy. So, I'm so sure naman na lahat po dito is part po ng economy, no? So, ngayon, ayan, pakita ko lang sa inyo kung, sabi nga dito, why affiliate marketing? So, ang sagot ko naman dyan, why not? So, if you can earn naman po ng magandang income, no, through affiliate. So, ayan, so pakita ko lang sa inyo some testimonies po of my income po na because of economy, no? So dahil sa economy, ito po yung mga naging income po natin, no? O TP hit daw. TP hit daw agad, no? So yan po, di ba? Aside na to sa income sa nga, ito po ay itong pinapakopos nyo on my screen right now po is income ko po sa pag-affiliate because of economy, no? So, ito pakita ko lang sa inyo nung June 1 po. Ayan. So, favorite ko yung June kasi aside from birth month ko yon, 5 Saturdays yung meron, no, sa buong sa buong June. Ayan. So, 'di ba alam naman po natin that Saturday is residual day, 'di ba? So, happy ba kayo tuwing Sabado? 'Di ba? So, ako kasi sobrang happy. As in kakatapos pa lang ng Sabado, nilook forward na natin yung next Saturday, no? Bakit? Kasi ito mabilis, kumbaga ang galing kasi nung natin, no, system ni economy na once na hit mo yung rank, i-incomein mo talaga siya every month, no? So, ayan po nung every week, 'di ba? So, ayan. So, June 1, ayan. So, 750 USD po kapag po ikaw ay Prodigy 3K. So, ayan, meron tayo income ng 45,000. Meron tayo na-refer kaya ito ay 800. Tapos po nung June 8, meron tayo 42,000. Nung June 15, after a week po ulit, 42K.
After June 23, 42,000. So, nung June 30, 45,000, no? So, buong buwan po ng June, yan, umincome po tayo ng 220,000 lang naman, di ba? So, sinong gusto ng ganitong income? Di ba? So, 220,000. Sige nga, type 5 nga po kung gusto mo yung ganitong income. Di ba? So, kung umi-income ka po ng 3,000 USD per month. Ang 3,000 USD po is nasa 170 to 180,000. Grabe, no? So, yan, dami nag-type 5. So, ano po tayo, kumbaga, possible mo siyang kitain kapag po winorkout mo yung affiliate po ng economy, no? So, ito po yung, nung July naman, ayan, so ito po, ayan, so 173, diba? So, we are consistently earning po 750 USD per week, diba? So, and thank you po sa economy kasi may ganitong opportunity, diba? So, ito yung good news, no? So, good news po sa inyo, sa mga hindi pa dito affiliate, ibig sabihin customer ka pa lang, meaning po kapag po ikaw ay customer pa lang, $149 pa lang po yung in-avail mo nung nag-join ka sa economy, customer ka pa lang nun. Para maging affiliate ka or maging eligible ka to do affiliate marketing is you have to add 29. Okay, so 29 USD para po maging eligible ka sa makapagpa-affiliate. Okay? So, ang gagawin mo lang po is mag-add to cart ka lang po ng $29, tapos i-pay mo siya, okay po, sa economy account mo, and then pwede ka na mag-refer. So, for every referral, you'll be getting po 50 USD. No? Tapos po, ang maganda pa doon, unlimited yung income potential. No? So, grabe po yung grabe yung monthly payout na pwede mong ma-reach dahil lang sa pag-avail mo ng 29. So there are people no nagtatanong sa akin kung naalala ko no si Coach Ed nandito nga siya si Upline Ed, di ba? So nung nag-join siya sa economy, sabi niya, "Magkano na inilabas mo diyan? May kalahating milyon ba?" Sabi niya sa akin gano'n. So kasi kumikita nga po ng malaki, 'di ba? So nasa before parang nung nag-join siya ata parang nasa influencer 900 ako or 1.5. So kumikita po ng 12 to 22,000 per week nung time na yon. So tinanong niya ako kalahating milyon daw ba yung nilabas ko. Grabe, no? So ibig sabihin, kasi yun naman talaga yung reality, 'di ba? You have to cash out po or shell out po malaking income or malaking money for you to get a big income, 'di ba? So, yun yung mostly po sa mga negosyo, 'di ba? So, but with economy, mag-affiliate, how much is the $29? Nasa 800 pesos lang ata yun, 'di ba? So, pero eligible ka nang magkaroon ng rankings. So, ito po, pag apprentice ka, 3 lang na invite mo, ano ka na, meron ka ng 150 plus the monthly payout na $100. 'Di ba? So tapos kapag naman ka influencer 500. Ayan, so $500. So 125 naman po yung weekly mo. So imagine meron kang 7,000 kagad, no? 7,000 sa peso 'yan. 'Di ba? So kapag 900 ka, meron kang 225, no? Para ako nagpe-present dito, no? So pero para lang po to ipakita ko sa inyo na 178 lang po yung nilabas po natin, pero magkano yung 175 178? Nasa lang, 149 saka 29, nasa 10,000 pesos lang po yun. Pero ito yung income potential. Imagine there are people here earning Prodigy 3K, $3,000. Meron pong mga coaches tayo dito na 5K. And madami rin po Icon 15. So when we say Icon 15, they are earning $15,000 per month. So that is how much? That's 800,000. 'Di ba? So pero magkano lang yung nilalabas, 'di ba? Or magkano lang ba yung yung parang maintenance ng account mo every month? 99 at saka 15, 'di ba? So sobrang laki nun, 'di ba? Sobrang laki po ng income potential. And imagine, your account alone has the ability to earn po $1 million per month. 'Di ba? So imagine, that's dollar ang pinag-uusapan po natin dito, hindi lang peso, 'di ba? So i-convert mo to sa peso, this is 58 million per month, 'di ba? So sabog-sabog yung utak natin nun, 'di ba? So sobrang laki nun, 'di ba? So yun yung yun yung income potential po no
nung binili mo na ano po, na 178, 'di ba? Yung income potential ng account mo sa economy. So, kaya kapag nagiging, kumbaga, pag naging part ka ng economy, wag mo 'tong tingnan as, ito lang yung account ko. Yun na yun, 'di ba? So, yun, inano mo lang, kumbaga, yeah, mina-maximize mo yung signals. Very, alam mo yun, very useful naman talaga yung signal kasi sobrang ganda naman talaga ng mga signals sa pino-provide po sa atin ng economy, lalo na yung Manara AI, that's our favorite product, no? So, pero grabe po yung income potential nito, 'di ba? So, kaya i-value mo kasi kapag vinalue mo isang bagay, sigurado po ako na mas i-wo-workout mo siya, 'di ba? So, tulad po ng ginagawa po namin. So, 'yan, pakilala po muna ako before I formally start, 'no. So, 'yan po. So, ano 'no, kumbaga nag-start muna ako. So, ayan, pakita ko lang po sa inyo kung kasi since ang pag-uusapan po natin ngayong gabi is affiliate marketing. By the way po, I've been with this kind of industry, actually network marketing po, for the past parang isang dekada na. 'Di ba? So, pero before po ako maging, kumbaga kung ano yung share ko sa inyo ngayong gabi, yan po, is yung po yung mga natutunan ko, yun yung mga naranasan ko or natutunan, no, during, kumbaga during sa journey. 'Di ba? So, okay lang ba i-share ko sa inyo yon para ito sobrang um, useful ito sa mga nagsisimula. 'Di ba? So, yan po, ayan, so millionaire at 21. So I started po doing this kind of business po at the age of 19. No? So 19 years old. So former employer rin po ako. And so business owner, traditional business owner, created a number of millionaires under my organization po. So ito po ako nag-start. Ayan. So I was a graduate po of marketing management. Ayan po. So ayan, yung nag-graduate ako, this is anong year? 2012 yata yan. And so 4 years course po yan. So USBA marketing, major in marketing management po yung nag-graduate natin. And then po, I started po working. Ayan. So, sino po ba dito mga employee? Di ba? So, sige, type nga po sa chat box. Sino po yung mga empleyado dito? So, nag-start din po ako as empleyado. Okay po? So, after po mag-graduate, yan po, ano po ako, absorb po ako sa OJT. So, pumasok po ako doon kasi siyempre ba't hindi mo pa i-grab yung opportunity, no? So, yun po, pero 3 buwan lang tinagal ko doon, yun. So, 3 months lang po ako nag-work sa buong buhay ko, no? So, bakit po? Simple lang po kasi nakakapagod mag-work, no? So, sino dito yung pagod na magtrabaho? Sige, type 1 nga, no? So, yan, pagod na magtrabaho, pagod agad sa buhay, 3 buwan pa lang, no? So, seriously, bakit, no? So, simple lang po kasi hindi ko nakikita yung sarili ko na magwo-work po for the rest of my life. Ayan po. So kasi ako po ay taong maraming pangarap sa buhay, taong ambisyosa ba, 'di ba? So marami po akong gustong ma-achieve sa life, no. So kasi during po nag-aaral ako ganyan. So yeah, as you can see po, ayan, so meron tayong medal. So na-awardan din po kasi ako. I graduate po, gold medal po ako sa school, and po. So yung average ko is pasok sa cum laude. Pero yun, may isang grade 9 nakapasok. So, nagkaroon ako ng DOS sa accounting, yan. So, yan, kaya sa totoo lang po talaga, yung Forex, no, parang, paano mapupunta dyan, hindi ako gagalingan sa math, no? So, yan po, ngayon, ayan, so, wala pa 5, naghihintay na akong matapos yung work, ganyan, tapos, parang lagi na lang susunod sa boss, ganyan, po. Tapos yung boss, hindi naman po siya nasasatisfy sa mga ginagawa mo, 'di ba? So, 'di ba? So, I don't know kung nakaka-relate kayo, no? So, pero um, yun yung nangyari. Tapos, kumbaga, papakitang gilas ka, pero wala ka naman talagang ginagawa minsan. Kasi tapos na yung work eh. 'Di ba? So, a lot of workers, ganon. Sa work ko, ganon. Tapos, yung meron akong manager, 7 years na siya. Tapos, magkano lang yung sahod niya, no? So, kaya sabi ko, for 7 years akong magtatrabaho dito, ito yung probably na magiging position ko in the future, no? So, head, kumbaga. So, tapos, tinanong ko yung sarili ko, gusto ko ba yun? Yan. So, hindi ko gusto yung life niya, di ba po? So, I'm not here to offend anyone, di ba po? So, pero po, I'm just telling po kung ano po yung na-experience ko, no? So, ayoko yung ganun na ganun pa rin, araw-araw papasok, di ba, gigising, papasok, tas tutulog, kinabukasan ganun na naman.
tas kinsenas katapusan wala pa kinsenas, ubos na yung sahod, tapos pagdating ng 15 masaya na naman, 'di ba? So nakakakain ka sa labas ng saglitan lang. Tapos pagdating ng 30 gano'n na naman, wala pa 30 manghihiram ka na, 'di ba? So gano'n yung life, 'di ba? So that's why sabi ko sa sarili ko nung time na 'yun, parang hindi ako para dito, 'di ba? So parang gusto ko yung mas malaki yung income ko and at the same time po panganay po kasi ako sa magkakapatid, 'di ba? So kaya kailangan talaga mag-provide, 'di ba? So 'yun and then ayan, so kaya po, ayan, so dahil tayo ay ano, ambisyosa, ayan po. So nag-start po ako na mag-networking. So nakita ko po yung network marketing. Ayan, oh, 'di ba baka meron ditong mga baguhan na, hala, networking pala 'tong ine-explain, 'di ba? So ayan, so affiliate marketing and networking are actually po parang magkapatid 'yan, 'di ba po? So ang kinaibahan lang kasi sa affiliate wala tayong produkto, 'di ba po? So I mean wala tayong physical product na binebenta, pero yung way of marketing it, 'di ba, it's just the same, okey po? So kumbaga you have to introduce your company to a lot of people, 'di ba? So I joined po network marketing po nung 'yan, after ko mag-work, 'di ba po? So gano'n siya. Wait lang, nag-hang ba internet ko? Ayan. So ngayon, ayan po, nakita ko yung friend ko, ayan, sabi niya 6 months na daw nagkakotse siya. So, hala, gusto ko yung gano'n, sabi ko. So tapos ayan po, ito si Mentor Gretch, ayan siya. So, hello coach, nandiyan siya, 'di ba? So ayan, ano, kumbaga naengganyo po talaga ako. Ta's nurse siya, tapos ako po is marketing. So tapos nakaya niya, ta's ba't hindi ko kaya, 'di ba? So sabi ko sa sarili ko gano'n. So kaya ko rin 'yan, sabi ko gano'n. So 'yun po, kaya po nag-start ako. So akala ko nung nagsimula po ako, yayaman agad, 'di ba? So akala ko ano po, payaman agad 'no. So hindi pala gano'n, mahirap pala, 'di ba? O baka may nagli-leave na dito, hala, mahirap pala, 'di ba? So mahirap siya, yes, pero sobrang worth it naman, 'di ba? So naalala ko yung first check ko, ito, first check ko 'yan, 'di ba? Hindi ko na maalala kung nasaan yung picture niyan, alam niyo kung magkano 'yan? Sobrang nabuhay yung mga pangarap ko nung nagkaroon ako ng cheque, that is ₱450, 'di ba? So income ko 'yan for 1 week. Imagine 1 week na income, kung sa work 'yan isang araw lang, 'di ba? So nung time na 'yun, 'di ba? So pero grabe yung ano ko, grabe yung joy ko na nagka-cheque na ako, 'di ba? So 'yan, ta's nakakatuwa diyan, alam niyo sino yung na-refer ko? Yung mama ko, 'di ba? So ayan, kaya ayun, ginalingan ko talaga kasi yung mama ko nag-join sa'kin, 'di ba, naniwala siya, 'di ba? So ayan, ta's ayun, to cut the long story short po, ayan, so nag-start ako talagang mano-mano. Unlike na lang ngayon 'no, grabe yung ngayon 'no, kasi digital age na po tayo. So pero before po, ayan, pumupunta po ako ng Ilocos just to share the business, ayan 'no, sa ano 'yan, Ilocos Sur. Tapos ito kami 'yan, ayan, so ayan, shout out kila Mentor Edsel nandiyan, kasi si Scotty, oh, 'di ba? So ayan, nag-start ako diyan sa company na 'yan. So 'yan, nilagyan natin ng heart 'no, para hindi na mabasa yung pangalan, ayan. So tapos ayan, so after namin dun, 'yan, so lumipat kami and then talaga pong dito talagang kumita ako ng sobrang laki 'no. So dun sa previous naman po, 'yan, awardan din po ako sa Executive Circle, 'yan. So ibig sabihin kumita tayo ng milyon. So siguro nasa nearly 3M po yung kinita ko or 2M, mga ganyan. So gano'n kalaki, 'di ba? So imagine, kaya po talagang sabi ko, "Uy, gusto ko talaga 'to i-workout," kasi kumita ka ng milyon, tunay talaga, 'di ba? So do'n ko kinita yung first million ko. And then after that po, ayan, so dito naman nalipat kami, ganyan. So si Mentor Edsel pa rin, 'di ba? So yung aming mentor, siya yung nagturo sa'min sa online. That's why po talagang kumita din po tayo ng maganda, 'di ba? So siyempre hindi lang po dahil ginalingan sa online, kundi dahil talagang mayroong pagpupursige. 'Di ba? So hard work talaga din yung magdadala sa'yo sa tagumpay kapag winorkout mo yung ganitong negosyo. So imagine po, from nothing, 'di ba? So from hindi naman sino ba ako, 'di ba, sa company ganyan, until nag-ano po tayo, nag-overall top 8 po tayo sa kumpanya. And then nung time na yun income po ako ng isang buwan 868,000. Tapos after 1 month ulit, ganyan ulit, 'di ba? And then every month 600 to 800,000. 'Di ba? So, kung sa economy 'no, parang icon 15 na, 'di ba? So, kaya 'yan din yung goal ko actually, hindi lang 15 kundi 25 'no. So, sinasabi ko lahat para ma-manifest ko, 'di ba? So kasi
Kasi bakit? Kasi po nagawa na natin yung ganyang income kaya alam ko na kaya natin talaga ding ulitin, 'di ba? So, 'yan and then 'yan, so ito po yung ano ko, ito yung present company ko ganyan. So before po ako talagang mag-jump into economy 'no, so talagang i-full blast talaga po yung economy. So 'yan, nagbebenta pa naman tayo ng barley, 'di ba? So pero mas ito na po yung wino-workout ko, yung pagpapa-affiliate 'no. So kumbaga ano, kung talagang trabaho, so sabihin ko sa inyo talagang trabaho talaga ako, 'di ba? So kasi nakita ko po yung ganitong business na yun nga, naranasan mo na kasi, 'di ba? So naranasan mo na umi-income ng gano'n, bakit hindi mo pa ito-todo, alam mong possible, 'di ba? So and limited lang ba siya sa iilang tao? Hindi, 'di ba? So kasi I started po sa first company ko ng ang cheque ko 450, 'di ba, 1,000, 'di ba? Minsan nga suwerte pa kapag may suwerte pa minsan kapag mayroong cheque, 'di ba? Minsan wala, 'di ba? So, pero po or may income, 'di ba, katulad niyo, 'di ba? I'm so sure naman nararanasan 'to ng lahat, yung mga gusto mag-affiliate dito, they are trying really hard to do the affiliate side, 'di ba? I'm so sure nararanasan mo 'yan, ini-invite mo tapos hindi naman nagjo-join, ini-invite mo ta's sini-seen ka lang. Tas di mo naman alam kung nag-attend talaga, 'di ba? Minsan nga ayan naka-off cam, 'di ba? Pero hindi mo alam baka tulog na, 'di ba? So, for the ano lang minsan ano lang na umattend lang, 'di ba? So, kaya sinasabi ko po sa inyo na kapag winorkout niyo yung ganitong negosyo, lahat po may resulta, 'di ba? So, ayan. So, dahil po sa ganitong business 'no, so that's why po ito yung naging result natin. 'Di ba? So, kaya po ano, kaya ito din talaga yung nilu-look forward po natin 'no. So, kaya ano, nakakatuwa ngayon, before po ako mag-start ngayon, kani-kaninang mga 3:00 nakita ko maglo-launch na tayo sa Singapore. Grabe 'no. So, imagine yung economy, 'di ba, ano na, worldwide, 'di ba? Even before we start here sa ano, sa Philippines, 'di ba, nag-start na talaga ang economy ng meron na siya sa iba't ibang countries 'no. So, pero grabe 'no, nagkaroon na sa Asia tapos magkakaroon na sa nag-start sa Philippines ta's ngayon Singapore. So, parang alam mo yung ano, alam mo yung pakiramdam na, "Hala, ang sarap naman, parang gusto kong sumama," 'di ba? So, tapos siyempre naisip ko na, dapat magkaroon ako ng member dun, 'di ba? So gano'n yung thinking ko, gano'n yung mindset po natin, 'di ba? So 'yan, though naka-travel na tayo dun, ayan, pero 'di ba masarap bumalik. So ito yung naghihintay sa'yo na result kapag once na i-workout mo yung business na 'to, 'no? So ayan, nakapag-travel po ako sa 15 countries, tapos ang pinakamasarap po, yung nasama ko pa yung pamilya ko, 'di ba? So siyempre lahat naman po tayo dito, we are doing everything for our family, 'di ba? So, I'm so sure na ito yung kumbaga meron ka rin talagang deepest why kung bakit mo tatrabahuhin 'tong negosyo na 'to 'no. So, ako na yung nagsasabi sa'yo sobrang worth it kapag winorkout mo 'to. So, ito yung ayan 'no, sa Hong Kong, ayan nadala ko po sila dun sa Macau, 7 days 'yan, 'di ba? All expense paid by me, 'di ba? So, ta's ito Singapore nakapag-stay pa kami sa loob talaga ng Marina Bay Sands. Grabe 'no, magkano per night diyan? Nasa 50,000, 'di ba po? Pero 'pag para sa pamilya mo, the best talaga dapat yung ibibigay mo, 'di ba? So, kaya po ano, kaya kung nakikita niyo 'tong negosyo na 'to as parang, kasi minsan hindi natin binibigyan ng value kasi ang mura, 'di ba? Imagine $29 makakapag-affiliate ka na, 1,000 lang, 'di ba? So, pero 'pag winorkout mo, malaki talaga po yung income potential nito, 'di ba? And ayan, so I was able to buy po. Ayan, so until naman binabayaran namin 'to, yung bahay po namin. Ito po mga sasakyan namin. So dahil po sa mga ganitong negosyo, 'di ba? So 'yan yung mga dream, mga alam mo yung mga maliliit na pangarap po natin na nakukuha natin, 'di ba? So 'yan yung kwarto ko ta's may walk-in closet, 'di ba? So yung mga something na ano, kaya talagang i-wo-workout mo kasi nga meron kang alam mo yun, goals talaga and dreams na gusto mong makuha. 'Di ba? So, 'yun. So, ready na ba kayong mag-ano, ready na ba kayong makinig? Ready na ba kayong i-workout yung affiliate marketing? 'Di ba? Sige type ano nga po, type yes nga po, 'di ba, para maiba naman, 'di ba? So, sige type yes nga kung gusto mo na i-workout yung affiliate marketing po ng economy.
'Di ba? So yun, kumbaga yung sa'kin, glimpse pa lang yan ng kung ano yung kina-mentor Edsel, 'di ba? So ano pa lang yun, katiting pa lang, 'di ba? So yun siya 'no, so thank you so much sa mga nag-respond, ano po. So what is affiliate marketing 'no? Para maintindihan niyo po, affiliate marketing po it is an advertising model in which a company compensates third-party publishers to generate traffic or leads to the company's products and services. So yung third-party publishers na yon, tayo yon. Okay po, yung affiliates po yon. And pinipay po tayo as by way of commission. Okay po, and the commission fee incentivizes them to find ways to promote the company. So ibig sabihin, yung company po, 'di ba, economy binabayaran tayo for every sale made, 'di ba? So for every people po na nag-sign up sa link mo, gano'n ka na way binabayaran po ng company, 'di ba? So whereas naman yung network marketing, 'di ba, may ini-scratch pa kaming code na ganyan, tapos ine-encode namin yun, 'di ba? So gano'n siya, 'di ba? So yung affiliate, bibigay mo lang yung link mo, 'di ba, kasi once na magkaroon ka ng $29, 'di ba, magkakaroon ka ng sarili mong link. So and yung link na yon is ibibigay mo dun sa magiging ano mo, magiging, sponsoran mo or member mo, 'di ba? So actually puwede mo na nga lang yun i-post sa wall mo, i-post sa comments, 'di ba? So and then when they sign up, meron ka ng income dun, 'di ba? So gano'n nagwo-work po yung affiliate, okey? So eto, alam niyo ba yung fox and rabbit story? 'Di ba? So, meron bang nakakaalam, 'di ba? So, ano ba yung story na 'to, 'di ba? So, yung fox at saka yung rabbit, ayan. So, si fox, ayan. So, ito yung fox, 'di ba? So, meron daw dalawang fox na nag-ano, nagtsitsismisan, so, nagkukuwentuhan. So, sabi po nung fox na isa, "Lunchtime na," ganyan, sabi niyang gano'n. Sabi naman po nung isang fox, sabi niya, "Oo nga, gutom na ako, eh." Sabi niyang gano'n, kaya po. Tapos itong fox na nagsabi ng gutom na siya, may nakita niya yung rabbit, 'di ba? So nakita niya yung rabbit po sa isang banda na 'yan, 'di ba po? Pero before siya makita ng rabbit, narinig na ng rabbit yung pinagkukuwentuhan nila. Grabe 'no, nagkukuwentuhan sila, nagkakaintindihan sila, 'di ba? So ngayon sabi ngayon nung fox, dun sa isang fox, "Yang rabbit na 'yan nakikita mo na 'yan, 'yan yung lunch ko for today." Sabi niyang gano'n. So ngayon yung rabbit narinig niya, 'di ba po? Kaya pumaripas siya ng takbo, 'di ba po? Pumaripas ng takbo, ang bilis niyang tumakbo hanggang hinabol siya ng fox, 'di ba po? So hinabol siya ng fox, hinabol ng hinabol ng hinabol ng hinabol, hanggang yung fox is hindi na po niya naabutan yung rabbit. 'Di ba? So hindi niya na naabutan yung rabbit kasi ang bilis tumakbo ng rabbit 'no. So ano po yung moral story 'no? Moral lesson ng story, meron ba? Wala lang, nagtakbuhan lang sila, 'di ba? So yung moral lesson po ng story, 'di ba? So parang ikaw 'to, eh, 'di ba po? So parang tayo 'to, 'di ba? So are you living just to survive, 'di ba? Yung fox, 'di ba po? Ikaw ba yung fox, 'di ba po, na tumatakbo ka ng tumatakbo just to survive? Or ikaw yung rabbit na you are running for your life, 'di ba? So, ngayon different story po kasi yun, 'di ba po? So, itong bagay na 'to, kung nasaan tayo ngayon, 'di ba po, itong economy, 'di ba, na business, gaano mo siya kung gaano mo 'to tatrabahuhin is depende sa vision na nakikita mo rito. 'Di ba? So, gano'n siya kalalim, kaya po. So, kung ikaw po is tumatakbo ka lang, wino-workout mo lang 'to kasi wala lang, gusto mo lang, 'di ba? Kasi wala, sabay sa uso na hype, 'di ba? Nakita nung iba na, "Hala, kumikita sila, sige nga, ako rin." 'Di ba? So, kung gano'n lang po yung ano mo, yung mindset mo or ikaw gano'n lang yung nakita mo dito, I'm so sure po na hindi mo 'to ihahataw, 'di ba? So, pero kung ikaw po yung katulad po nung rabbit na kung bakit po tumatakbo, kasi para mabuhay, 'di ba? So, I'm so sure na iwo-workout mo 'to ng todo. So, tanong ko sa inyo, ano yung deepest why niyo, 'di ba? Meron bang gustong mag-share? So, ano yung deepest why mo? Ba't mo wino-workout 'to? Ba't nandito ka, 'di ba? Alam niyo ba na matagal 'tong training na 'to, 'di ba? So, medyo mahaba 'to kaya maaga rin ako nag-start.
So, ba't ka nandito? 'Di ba? So, ano yung reason mo? Bakit mo wino-workout yung economy, 'di ba? So, dahil ba para makasabay lang sa uso? Kasi trading, 'di ba? So, or gusto mong i-workout 'to kasi nakikita mo ito yung only way para po magkaroon ka ng breakthrough sa buhay, 'di ba? Para ma-survive mo yung family mo, na mabigay mo sa kanila yung pinakagusto mong life para sa kanila, 'di ba? So, kung gano'n po yung kung yun po yung reason kung bakit ka nandito, yan, congratulations, 'di ba? Kasi marami dito, tingnan niyo ang dami kong in-invite, eh, pero konti lang yung nag-attend, 'di ba? Tas hihingi sila mamaya ng recording. Okey lang naman, meron namang record, 'di ba? So, pero ang ano nun, sana kung available makapag-plug in, 'di ba? So, ano tayo, seryosohin natin yung business. Kasi kung gaano kaseryoso mo gagawin 'tong negosyo na 'to, gano'n din kaseryoso yung ibibigay sa'yo na commitment ng mentor mo. 'Di ba? So, yun lang kaya ano, 'yan. So ito yung ano, ito yung Social Security Survey 'no. So, Social Security Survey says that, 'di ba, 45% daw sa population ng 100 million na tao, dito sa Pilipinas 'yan, ang dependent sa relatives po 45%. Ibig sabihin, 45% po are nagdedepende sa ibibigay na lang ng relatives nila. 30% nakadepende po sa charity, ibig sabihin sa mga bigay. 'Di ba? 23% still working, so congratulations naman, 'di ba po, kasi nagwo-work pa rin, 'di ba po? And only 2% lang po ang financially independent. Ang tanong, saan natin gusto mapunta dito? Saan mo gustong mapasama dito, mapadamay, 'di ba? So, siyempre maganda dito tayo sa financially independent, 'di ba? So, kasi konti lang talaga yung tao po na ano, konti lang talaga yung population ng financially independent. 'Di ba? So, kasi bakit? Kasi few lang talaga yung nakakakita ng vision kung bakit nila, alam mo yun, hahatawin or itotodo yung isang bagay, 'di ba? So, kasi other people po are kontento na sa kung ano yung kinikita nila, 'di ba? So, kaya po ano, financially dependent, meaning nito is malaki talaga yung savings. Ibig sabihin kahit mag-pandemic man, knock on wood, 'di ba, may kinikita or may papanggastos, 'di ba? So yun po ibig sabihin nun. And then, ayan, so ito pakita ko sa inyo. Ito, ganito tayo katagal nag-aral. So, ito yung years in school po natin. Yan, so preschool 3 years. Yan, so sino ba dito yung mga nag-kinder, mga ano pa ba yung iba? Di ko alam kasi actually kasi hindi ako nag-preschool. So grade 1 ako kaagad po eh. Yan. So K to 12. Kasi sa province dati basta marunong ka na magbasa, ayan, pwede ka na mag-grade 1, di ba? So ngayon kasi, di ba, preschool kailangan prereq yan para mag-grade 1, di ba? So ito K to 12, grabe, hanggang na nga ngayon, may K to 12 pa, di ba? 12 years. Tapos sa college daw po, 4 to 7 years. Bakit 4 to 7 years? Kasi minsan matatapos ka ng papalit ka pa ng course. Di ba? O kaya naman yung iba, ano pa, pre-med pa, di ba? So, ibig sabihin, we spent po 19 to 22 years po in school. Di ba? Pero the hard truth is, we finished school to secure a job, but didn't learn about financial literacy to attain real security. Diba? So, sabi po dito, financial illiteracy is the root of our financial struggles. Kaya daw tayo nagkakaroon ng maraming problema about sa pera kasi financially illiterate po tayo. 'Di ba? So, which is true naman talaga. Hindi talaga po ito ano, hindi talaga po, kumbaga, hindi talaga tayo tinuturuan ng ano financial literacy sa eskwelahan, 'di ba po? And most people are professionally literate but financially illiterate. 'Di ba? So, kahit professionals pa 'yan, 'di ba? So, kasi minsan natututunan na lang natin yung financial literacy kapag pag-adult na tayo, 'di ba? Ngayon na ano na tayo, matanda na, 'di ba, tumatanda na. So, pero grabe din yung sinabi po ni Robert Kiyosaki 'no. So, sabi po niya, "The main reason people struggle financially is because they have spent in school, years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them." 'Di ba? So ito yung maganda po, bakit? Kasi po si economy ang tinuturo sa atin yung financial literacy na. Alam niyo po ba, share ko lang sa inyo, totoo naman 'to, eh.
'Di ba, sa school nga, 'di ba nag-OJT na, nag-feasibility study na kami ganyan. Pero alam mo yung last sem na ituturo, ano pa rin, gagawa pa rin ng CV, gagawa ng resume. So wala naman pong masama dun, 'di ba po? Pero we are just stating the fact na tinuruan talaga tayo to work for other people and to work for money, 'di ba? Not to have money work for us. 'Di ba? So hindi 'yon yung tinuro talaga sa atin, 'di ba? So kaya dapat po ngayon na nandito na tayo sa economy, we are so blessed, 'di ba, na nandito na tayo kasi ano ba yung ituturo sa atin ni ano, ano ba ituturo sa atin ni economy? 'Di ba sabi nga po ni Hasan 'no, 'di ba po ng ating CEO, I created economy to help the average person learn financial literacy and create a future for their families without having to solely rely on a job or on the government, 'di ba? So ang sarap po ng pakiramdam na may sumalo sa atin, 'di ba po? So which is si economy po 'yun, 'di ba? So share ko lang po pala sa inyo 'no, last time po nagkaroon kami ng leaders meeting, actually goal setting 'yun, with Mentor Sonny. Alam niyo po ba, 'di ba pinakita ko sa inyo kanina na for how many years I've been doing network marketing, tapos ang tinuturo po sa'min dun ng aming mga matataas ganyan, yung may-ari ng kumpanya ganyan is yung pera mo na kinita mo sa company is dadalhin mo sa company na yun lang din. Ibig sabihin, you have to reinvest your income in that company, which is wala naman pong masama, 'di ba po? Pero alam niyo po ba yung tinuro po ni Mr. Sunny, ni Mentor Sunny po sa'min? When you earn in economy, you have to find a way to reinvest it in another venture that will produce you money, 'di ba? So yun, nakakatuwa po kasi gano'n yung tinuturo, 'di ba? So ang sarap pong pakinggan kasi sabi ko naano ko lang, na-differentiate ko lang na grabe 'no, so parang super blessed tayo na may mentors tayo na katulad ng gano'n, 'di ba? So kaya ako, I suggest po sa inyo kapag once na meron kayong chance to meet them, ganyan, to attend, 'yan attend kayo kasi napakalaki po ng mababago sa inyo. Akala niyo wala lang, akala niyo kuwentu-kuwentuhan lang. Minsan yung iba kasi dito mga katulad ko na mga nag-network na before 'no, so akala natin acne na tayo 'di ba, alam na natin lahat. Pero grabe po yung mabibigay sa inyo na ano po na wait lang, sorry, ayan, na na wisdom din po ng mga mentors natin in the present, 'di ba? So yun, and then ayan, so ayan, computation, di ba po? So, ito yung reality, di ba? Pakita ko sa inyo, di ba? So, retirement age po natin 65 years old. Yung years of school mo, 19 to 22 years tayong nag-aaral. Tapos daw po, nagwo-work po tayo, kung tayo po ay empleyado, 43 years po tayong nagtatrabaho for other people. 'Di ba? Siyempre for us to earn din naman, 'di ba po? Pero grabe 'no, 65 years old, ta's ito ikaw, oh, 'di ba? So ito actually ako 'to, nasabi nakita ko 'to sa internet, sabi ko, "Ay okey 'to, si nanay." Oh, 'di ba? So pareho kami maiksi yung buhok, 'di ba? So kapag ito yung itsura mo daw 'pag mag-look back ka na, 'di ba? So 'pag 65 ka na, nilu-look back mo kung anong nangyari sa life mo, 'di ba? So mas masarap 'no, wait lang, nandito pa ba yung ayan. So, ito kasi kinuha ko, sabi ko gusto ko 'pag nag-look back ako ganito yung itsura ko, 'di ba? So, yung alam mo yung strong independent woman pa din, 'di ba? So, yung ano, yung hindi lang naka-look back kasi alam mo yun, parang sana nung kabataan ko ganito yung ginawa ko, sana nag-take risk ako, sana ganito yung ginawa ko, 'di ba? So, parang puro sana, 'di ba? Kapag tumanda ka ganun ba yung gusto mo, may life full of regrets, 'di ba? So, pero ito si nanay, oh, 'di ba? Ano lang siya, road trip, vroom vroom, 'di ba? So, tapos ano lang, nag-ano siya kumbaga 'di ba, kita mo naman sa photo 'di ba? So, ano siya financially independent, oh, 'di ba? So, yun siya. So, people work their lives for somebody and end up having nothing when retirement comes, 'di ba? So, yan kaya mga may trabaho dito mag-resign na, charing, 'di ba? So, hindi naman, 'di ba po? So, ito po pinapakita ko sa inyo para po kung nakikita niyo 'tong economy as something na mag-change din ng life niyo, kung may work ka, i-side hustle mo 'to, pero hindi side hustle na side na sa tabi lang talaga, 'di ba? Dapat full-time commitment, full-time attitude rin.
'di ba? So, puwede naman po kasi yun, na part-time mo siya pero full-time yung commitment mo, 'di ba? So, seryosohin, 'di ba? So, ito po siya, ayan pakita ko sa inyo kapag 30 years of working, 'di ba? So, 'pag 30 years ka daw na working, magkano daw yung magiging savings mo, ayan. So, 'no, hindi ko pala 'to naging gano'n-gano'n. Ang tawag do'n yung may transition or ano, so hindi ko siya na-edit. So ito, if we start working at the age of 21 years old, which is this is the reality. Ngayon yung mga bata nag-aaral ay nagtatrabaho na sila start ng 21. Ako kasi nag-start ako 19 kasi wala pang K-12 noon. Ayan, so and start saving at least 10,000 per month. Kung makakapag-save ka daw ng 10,000 per month, magkano daw magiging ipon mo kapag 52 years old ka na? Ayan, 10,000 daw po yung savings mo per month. Wow, ang laki, 'di ba? So, 10,000 kita mo. Tapos meron ka daw pong 12 months. 12 months tayo nagtatrabaho, tama? So, yung isang taon na trabaho mo. So, ngayon meron kang 120,000. Meron ka ng 120K. Congratulations, 6 digits income, 'di ba? So, 6 digit savings, I mean. So, tapos po 22 years old ka na nung time na yun, of course, kasi 21 years ka nag-start, so 22 na ikaw after 1 year, 'di ba? So ngayon, i-times mo daw yun sa 10 years. So, paano kung 10 years kang nakakapagtabi ng 120,000? Ibig sabihin, by the age of 32, meron ka ng 1.2 million pesos. So, millionaire ka na, 'di ba? So, congratulations, 'di ba? So, ngayon, after 10 years daw po, yan, so mag-add pa tayo ng after 10 years, meron ka ulit another 1.2 million. So at the age of 42, meron kang 2.4. Tapos, i-plus pa natin another 1.2 million, meron kang 3.6 million at the age of 52. So, ibig sabihin, meron ka savings na 52 years old ka ng 3.6 million pesos. Ang tanong, in the first place, ang tanong, makakapag-save ka ba ng 10,000 per month? Di ba? Siguro kung ikaw ay kumikita ng 100,000 at the age of 21, di ba? So, or I don't know, 60,000, di ba? So, magkano yung dapat na kinikita mo? Pero paano kung ikaw ay minimum wage lang? Makakapagtabi ka ba ng 10,000, di ba? So, ngayon, ang tanong, kailan mo gusto kumita ng ganito kalaking income? 3.6 million. Grabe 'no, 3.6 million. Alam niyo ba itong 3.6 million na 'to, isang buwan lang 'to ni Sunny, 'di ba? So, ayan sabihin ko sa inyo isang buwan niya lang 'yan, 'di ba iPhone 50 siya, 'di ba? So, ngayon hindi ka na aabot ng ganyan na edad, 'di ba, 30 years magtrabaho sa economy para kumita ka ng ganyan every month, 'di ba? So, gano'n siya, 'di ba? So, pinapakita ko lang sa inyo 3.6 million, puwede mo na nga 'tong kitain sa economy next year, 'di ba? So, before tayo mag 1 year, 'di ba? So, kinompute ko yung naging income ko sa economy, nasa almost 700,000 na siya. So, kailan lang ako nag-start po dito, parang March, 'di ba? February ako naka-encode. Pero po kasi dahil March ako nag-workout. So, yun kaya po ano, kaya ito po yung reality ng life, 'di ba? So, kaya dapat i-value mo kung ano yung kung nasaan ka ngayon, 'di ba? So, meron ka ba nito? Dapat meron tayong lahat nito. What is material wealth? Yan. So, kailangan ba magkaroon tayong material wealth? Yes, 'di ba? So, material wealth, it is the status of our income that supports our way of living even if we do not work. It is the number of days we can survive without working. So, ibig sabihin, sa madaling sabi, 'di ba, ito po ay savings, 'di ba? So, material wealth, dapat meron tayo talaga po niyan. Importante ba yan? Yes, kasi kailangan din natin emergency fund, 'di ba? So, ito yung material wealth na kung saan po, kumbaga, I mean, example po, you have your earning or you can save po 50,000 per month sa work mo. Tapos, example, nakaipon ka ng 250,000. If your expenses is 50,000 every month, gaano karami yung material wealth mo? Magla-last siya ng ilang months, 'di ba? Example na lang, tulad niyan nung nagkaroon ng pandemic, 'di ba? A lot of people nawalan ng work,
'di ba? A lot of people po is natali sa bahay, 'di ba? So, pero marami rin namang yumaman nung pandemic, 'di ba? Pero I'm speaking po sa kumbaga sa lahat, 'di ba? Ano ba yung majority? Anong nangyari sa majority ng mga Pilipino? 'Di ba? Umasa po tayo sa ayuda. Wala namang masamang umasa sa ayuda, pero grabe naman 'yun, 'di ba? So kapag ayuda lang talaga ikaw po aasa, 'di ba? So if you have 250,000, meaning po you can survive up to 5 months, 'di ba? Kasi 50,000 every month yung iyong ano, yung iyong anong tawag dun, expenses, 'di ba? So kaya dapat po magkaroon tayo niyan, material wealth, 'di ba? It's important, 'di ba? So hindi yan 'Di ba? pinagdadamot ng Diyos sa'tin. Tatrabahuhin natin para magkaroon tayo, 'di ba? So, ito yung economic trend wherein po ito yung nangyari sa atin sa age, 'di ba? So, kumbaga throughout the parang generation, 'di ba? So, nung agricultural age daw po, those who have the land own the wealth. Ibig sabihin kapag meron kang lupa, 'di ba, ekta-ektarya, may taniman ka ng palay, ng um, corn, 'di ba? So lahat ng itatanim, 'di ba? So mayaman daw kayo nun, 'di ba po? So which is totoo naman 'yan, eh, 'di ba po? Tapos po nung nagpalit na ng age which is the industrial age, nung industrial age ano daw po, those who have the machinery own the wealth. Kung sino po yung may mga planta, kung sino yung may mga um, factories, 'di ba? So nung industrial age, kung meron kang gano'n, meron kang planta, mayaman ka, 'di ba? Pero ngayon, 'di ba? Ngayon po ay information age na po tayo. Ngayon po, those who have the right idea, information, and network own the wealth, 'di ba? So ngayon, grabe 'no, pansinin niyo ano, ang dami pong nagiging millionaire, billionaire po dahil information age na ngayon. Alam niyo yung ano, nakita ko nga 'to nung isang araw lang sa Facebook. Alam niyo yung kay si Josh Mojica, 'di ba? So hindi ako nagpa-plug dito, na ano lang, kumbaga nakita ko, ala kasama na agad siya sa billionaires. Gen Z, grabe 'no. So gano'n sila 'no, kapag po ikaw ay meron ka ng idea, information, at the same time network, saan ba nila nakuha yung network nila? Sa social media, 'di ba? Ibig sabihin pala kailangan nagso-social media na tayo 'no? Yes, 'di ba? Kasi information age na tayo, eh, 'di ba? So kapag hindi ka pa marunong mag-Zoom, ayan, hindi ka marunong mag-Zoom, 'di ba? 'Pag hindi ka pa alam mo 'yun, hindi ka pa nakakapag-Facebook, hindi ka pa nagpo-promote ng business sa internet, sa Facebook mo, saan pa ba, sa TikTok, 'di ba? So, mapapag-iwanan tayo nun, 'di ba? So, kaya po ayan, as much as possible kung ikaw po ay young at heart, 'di ba? So, aralin mo kasi po nandito na tayo sa information age. Nag-i-evolve na po ang ano, ang mundo, 'di ba? So, gano'n siya. Kaya po ano, ta's ito pa, end network, 'di ba? So, alam niyo po ba na ano, sabi nga sa internet, the size of your network is your net worth. 'Di ba? So totoo po 'yan. Kaya the more na mas marami ka dapat kilala, the more na mas marami ka dapat na-re-reach, 'yun talaga. Dun magbe-base ang magiging net worth mo, magiging pera mo, 'di ba? So 'yun siya, 'di ba? So kaya kung gusto niyong yumaman, 'di ba? So ano na tayo, mag-evolve na rin tayo, 'di ba? So 'yan, information. So we are so grateful, we are so blessed, 'di ba, na nandito tayo sa economy. Kasi economy po is information age, 'di ba? So ano na siya, digital products na tayo, 'di ba? Imagine digital products na yung binebenta mo, 'di ba? Wala nang pinapa-ship, 'di ba? So gano'n siya. And then, ayan. So ito naman po yung mga kinds of business systems, no? So kung ikaw magnenegosyo, 'di ba kasi ang thinking natin lagi nasa negosyo ang pera, tama? So kung nasa negosyo ang pera, anong negosyo naman ang itatayo natin para magkaroon tayo ng malaking pera? Excuse me. Meron tayong tinatawag na conventional or traditional at saka network or affiliate marketing, okay? So when we say conventional or traditional, ito po yung may mga OPEX na tinatawag,
Okay? Or ito po yung mga, alam mo yun, may mga operating expenses, mayroong tinatayong lugar, ganyan, ay may mga inupahang lugar, ganyan. 'Di ba? So, pwedeng franchise din. 'Di ba? So, ngayon, itong mga to, yan po yung tatawag natin na conventional or traditional. Malaki ang puhunan dyan, 'di ba? So, ako nga lang po, example na lang ako when I started mo, nag-start ako din magkaroon ng sariling store. And so, kasi nag-franchise po ako nung dati naming company, alam nyo po, it cost me 500,000 para pa lang po magkaroon ng kuryente, magkaroon ng upuan, magkaroon, ibig sabihin ng physical store. 500,000, 'di ba? So, and yun po, minimal lang yung ni-renovate nun, minimal lang, nilagyan lang ng upuan, ng ilaw, ng counter, kasi syempre para sa cashier, 'di ba? So, kasi signages, mga ganyan, 'di ba? So, tapos yung upa, magkano? 25,000 every month. 'Di ba? Tapos po yung tao, magkano bayad mo doon, 'di ba? Nag-start nga po ako, ang tao ko doon tatlo eh. Alam niyo po, katapos-tapusan, bago magdalawang taon, isa na lang siya, 'di ba? So, kasi bakit tatlo, no? Tatlo kasi dapat may taga buhat ng products, may taga-inventory, tapos may cashier, 'di ba? So, ngayon katapos-tapusan po, siya na lahat gagawa, 'di ba? So, kasi hindi na kaya na magbabayad ako ng tatlong tao, 'di ba? So, kasi talagang wala nga akong kinita, 'di ba? So, siya pa kaya, 'di ba? Kumbaga, abonado, 'di ba po? So, yun siya, but not all business naman are like that, okey po? So, ano naman, kumbaga there are businesses naman na thriving din talaga, 'no? Pero sabi nga, maraming times na, um, ang tawag dun, sabi nga nila parating lagi kang bless, yung laging maulan, ganyan, ng blessings, malakas yung business, but sometimes wala rin, 'di ba? So, yan yung conventional. Tas ito na lang sample yung Jollibee. 'Di ba? Ito naman laging tinatao, pero grabe naman, how much naman para ilalabas mo para magkaroon ka ng Jollibee, 'di ba? Ayan, 50 million lang naman, franchise fee pa lang 'yan, 'di ba? 100 million po para makapag-operate ka or makapag-start ka mag-operate, 'di ba? So, bakit 100 million? Eh, franchise fee pa nga lang yung 50 million, eh, 'di ba? 35 to 50 M po 'yan. Tapos kapagka ano, wala pang lugar yun, ikaw pang hahanap ng puwesto mo. Tapos babayaran mo yun, siyempre magrerenta ka or bibilhin mo, puwede naman, 'di ba? So, pero kasama lahat yun sa ano mo, operating expenses mo. Pero grabe 'no, kapag nag-network marketing ka or 'pag nag-affiliate ka, how much naman yung ilalabas mo lang? $178, 'di ba? Tapos ayan, nilagay ko dito, ayan, initiative, 'di ba? Kasi totoo naman talaga, 'di ba? $178 lang at saka initiative mo lang, sipagan mo lang, 'di ba? Gawin mo lang din yung business para makapagsimula na 'yan ng tuloy-tuloy para kumita ka ng katulad ng kinikita ng Jollibee, 'di ba? So, magkano kinikita ng Jollibee per month? Sa tingin mo magkano? Sabihin na nating 500,000 to 1,000,000, 'di ba? Maliit pa ba 'yun o malaki na? Sige sabihin mong gano'n. Pero sa economy, may kumikita po ng 1,000,000 din dito, po. Sino 'yan? Sila Mentor Edsel, 'di ba? Ay kung 15 ay 800,000 po 'yun, 'di ba? 800,000 'yun. 800 ba o 890 plus? Gano'n siya kalaki, girl, 'di ba? So, 880,000, 'di ba? So, wala pa dun kapag nag-refer pa sila, 50, 'di ba? $50 per referral, 'di ba? So, yang dalawa na yan, okey kung meron kang conventional or traditional business, eh, good for you, 'di ba? Tapos idagdag mo 'to, eh, mas malaki yung kita mo kasi dalawa yung source of income mo, 'di ba? So, yun para po sa mga negosyante, 'di ba? So, yun siyempre we do not discourage naman na ano, ito na lang gagawin mo, ganyan, hindi naman po gano'n dito. Kaya po, so kumbaga, sinasabi ko lang po, i-workout din natin 'to kasi in a very minimal amount, kikita ka ng katulad ng kinikita ng mga nasa traditional, 'di ba? So, ngayon ito po, we have 4 ways to make money. Sabi po ni Robert Kiyosaki, na si Robert Kiyosaki po is a best-selling author, finance and real estate expert, 'di ba? So, si Robert Kiyosaki, si Daddy, and Daddy Robert, 'di ba? So, meron daw pong 4 ways to make money. Ano daw po yung una, most of the people po is nandito empleyado, okey po? Yung 60% po of the population of the whole world, buong mundo po ito, are employees, okey po? They
exchange their time for money. Ibig sabihin, they are receiving salaries, di ba? And then 33% daw po or 35% po are self-employed. So when we say self-employed, these are the people na ino-own nila yung job nila. So sino tong mga to? Like for example, driver, painter, mga ganyan. Attorneys, engineers, 'di ba? So engineers na ano na self-employed, I mean may sarili 'di ba? So ganun at mga salon, ang tawag doon yung mga nagme-makeup, makeup artist, 'di ba? So yun kumbaga alam mo yun yung nagbebenta ng service nila. So yun yung mga self-employed. Okay po. Tapos pag naman po ikaw ay business owner yan, kasama ka sa 4% ng population. Dito naman people work for you. So ibig sabihin dito kahit paano meron ka ng leverage, 'di ba? So kapag leverage ibig sabihin po niyan, may gumagawa para sa'yo ng trabaho mo, 'di ba po? Tapos 1% po are investors. Money works for you. So ang tanong, saan mo gusto diyan? Sa tatlo, sa apat, 'di ba? So ayan tayo, 'di ba po? So ngayon kaya tayo nasa economy, yan actually slide nga 'to na economy kinuha ko lang, 'di ba? So kaya tayo nasa economy is para po from here lipat tayo papunta dito. Kasi ito yung quadrant wherein po na mas malalaki yung kinikita po ng mga tao, 'di ba? So gusto ba natin maging investor tayo? 'Di ba? So magkaroon tayo passive income, 'di ba? So 'yun yung gusto natin. Kaya po, so lahat naman siguro gusto 'yun, 'di ba po? So investor, paano ang investor? O kapag kumita ka ng malaki dito, bumili ka ng apartment, 'di ba? Paupahan mo, real estate, 'di ba? Pag kumita ka malaki, bili ka condo, paupahan mo. Tayo ka resort, bili ka commercial building, 'di ba? Real estate yung mga alam ko, no? So kasi yun yung gusto kong business din. So kapag kumita ako ng malaki dito, yun yung gusto kong negosyo, 'di ba? So kaya po maganda, kasi ang maganda dito, kapag ito tinrabaho mo ng todo, lumaki yung kita mo, you can afford to buy things, 'di ba po? To buy properties po, 'di ba? So bumili ka ng beachfront property, 'di ba? So gawin mong resort, ha? So ang dami pong puwedeng gawin mo para maging investor ka. Na para darating yung time, 5 years from now, retired ka na, meron kang negosyo na kahit hindi ka magtrabaho, merong pumapasok sa'yo na pera. Gusto mo ba yon? Sige nga, type yes nga sa chat box kung gusto mo yon, 'di ba? So, gusto natin yon, 'di ba? So, kasi gusto natin, 'di ba, nakakarinig na ba kayo ng ano, "Gusto ko mag-retire ng maaga." 'Di ba? So, yung mga gano'n, 'di ba? Alam niyo kanino niyo lang maririnig yon? Sa mga tao na talagang nag-ipon ng malaki kasi kumita sila ng malaki, 'di ba? So, do'n ko narinig yon, yung mga gano'ng ano, yung gano'ng mga words, 'di ba? So, yun and then next naman, ayan, so dito na tayo. Medyo ano na 'no, half na ako, ayan. So ayan, kasi actually dapat hanggang 8 lang 'to, 'di ba? Kasi nga po, meron tayong 8 o'clock na training naman sa economy, Manara scanner naman 'yun, 'di ba? So 'yun. Ngayon, ito naman po yung mga benefits and advantages ng affiliate marketing, ayan. So ito yung kanina ko pa sinasabi, number 1, low startup cost. If you are still a customer right now po, you only paid po $149. So sa peso, that's 8,700 lang, no? So, teka lang, i-mute ko lang. So, ayan. So, yan. Tapos po, kapag naman po, naka-avail ka na ng $29, 'di ba? Pag naka-avail ka na ng $29, edi edi 178 yung nilabas mo, ibig sabihin, 'di ba? Kasi 149 saka 29, so that's 178. So kapag 178, 10K lang yung nilabas mo, 'di ba? Nilabas mo 10K lang. Pero ang laki ng pwede mo kitain, 'di ba? So low startup cost, number 2 naman, high ROI. Ibig sabihin, ang laki ng return of investment mo, 'di ba? Kasi gamitin mo nga lang yung signal, eh, 'di ba? So maraming nagtatanong sa'kin dito, tatanong nila, "Kapag ba nag-join kami ano, yung signal ba na ibibigay is kikitain ba namin yung pang-monthly subscription namin with economy?" 'Di ba, yun yung tatanong nila. So, ang sagot ko naman po, depende po yan sa iyong budget, 'di ba, sa pagte-trade mo, 'di ba? So, kasi totoo naman yun, 'di ba? So, depende kasi yan kung how much yung nilagay mo sa iyong sa iyong trading account, 'di ba? So, para po makapagbayad ka ng monthly na subscription, 'di ba? So, it will depend, 'di ba? So, yun. Ngayon, ayan, tapos hindi lang yun.
sa trading account, may in-income ka na, may income ka pa sa career plan ni economy, 'di ba? Maging apprentice ka na nga lang, eh, 'di ba, meron kang pang monthly subscription, 'di ba? So or bumalik na agad yung pinuhunan mo, 'di ba? Tatlong referral, o may additional 100 ka pa, 'di ba? So yun. Tapos number 3, oh, ito naman yung isa sa maganda sa economy, no? No inventory of goods or physical products. Walang physical products dito. Ayan. So before, ayan, naranasan pa namin kapag nagkikwentuhan kami nila Mentor Edsel sa office, no? So yung kinikwento din nila yung ano nila, yung parang yung experiences nila pag pumupunta ng ibang bansa, 'di ba? Dala-dala yung products. So, kasi nga nag-network kami before ng mga may produkto. So, alam no, 70% laman ng maleta kaya ang laki-laki kasi puro products. Wala lang masama doon kasi kumita naman talaga kami doon, 'di ba? Pero ngayon, magta-travel ka nang wala ka ng dalang produkto, 'di ba? So, ano na, kumbaga ang product na lang na dala mo, sarili mo. 'Di ba? Kasi ikaw lang magtuturo pa paano mag-trading, eh, 'di ba? So, gano'n kaganda yung negosyo natin, 'di ba? So, travel light ka na ngayon, 'di ba? So, 'yun. Tapos ayan, so tapos number 4 po, minimal or zero ang risk, 'di ba? So sabihin na nating minimal, kasi kaya naman minsan nagiging I mean, 'di ba minsan kaya nagiging high risk kasi nilakihan mo yung lot size mo, 'di ba, sa pagte-trade mo, 'di ba? So pero with economy, imagine $29 or $178, 'di ba? So ano na, bumalik na agad sa yung pinuhunan mo sa napag-aralan mo pa nga lang yung trading, ang laki na ng balik sa'yo nun, eh, 'di ba? Kasi lagi nga nating shine-share, 'di ba, na ang ang pag-aaral ng trading is a lifetime skills mo na yun, 'di ba? So, kapag natuto ka mag-trade, 'di ba, it's a lifelong, parang benefit sa'yo and it's a high paying skill, 'di ba? So, kaya minimal minimal lang yung risk dito or zero pa nga, 'di ba? So, number 5, portable business. So, portable yung business natin kasi kahit saan madadala natin siya. Kahit nasa ibang bansa ka, kapi-kapi ka lang, 'di ba? So, ayan, kapi-kapi tayo sa abroad, 'di ba? So, ayan, ifi-flex ko lang kasi ito yung in-edit ko. Nung nilagay ko yung mukha ko dun sa AI, 'di ba? So, sa Facebook, ayan. So, ayan siya, nasa ibang bansa tayo, 'di ba? So, ta's nag-ano tayo, croissant, 'di ba? So, ta's may kape-kape, 'di ba? So, ang sarap kasi dala mo yung cellphone mo lang, oh, 'di ang swerte mo kapag may laptop ka. 'Di ba? Kasi additional na lang naman 'yan, hindi naman 'yan yung main, kahit nga phone lang puwede ng magkaroon ng economy business, 'di ba? So, portable pa, yun mo kahit saan dala-dala mo. Eh, yung cellphone, 'di ba, nawawalan ba tayo ng cellphone? Sobrang dalang niyan kasi lagi nating hawak 'yan, 'di ba? So, gano'n siya. And then number 6, 'yan, so you are the boss, ayan. So, ikaw yung boss kapagka ikaw ay nag-workout ng affiliate, okey? Kasi in the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay, 'yan. So, sa simula siyempre maliit, 'di ba? Mamaya iniisip mo, ang hirap naman kasi ano, kasi walang nagjo-join o kaya naman ang hirap kasi ano ba, ano pa ba yung bakit mahirap nga ba minsan? Nakalimutan na 'no, bakit mahirap minsan. Minsan yung ini-invite mo wala namang interes, mga ganyan, 'di ba? So, pero again kapag bumalik tayo dun sa mga tinuro ko sa inyo kanina, information age na tayo, 'di ba? Mag-ano ka lang sa TikTok. Ako nga po naggo-grow, I mean 1 week pa lang po siguro ako na tuloy-tuloy nagpo-post dun, may mga nag-i-inquire na po, 'di ba? So, ano pa lang, late bloomer po ako sa TikTok, ayan. So, ngayon pa lang talaga po ako nagsa-start kasi nga before, akala ko parang puros mga kalokohan lang yung pino-post sa TikTok, 'di ba? Pero grabe yung mga influencer dun sila sumikat, 'di ba? So kaya siyempre nahabol-habol po kayo, 'di ba? So it's never too late naman lagi para magsimula. Ang importante, you took the first step, 'di ba? So yun, kaya ano ngayon may mga nag-i-inquire po sa'kin sa TikTok, pailan-ilan, ganyan. 'Di pa naman nagjo-join pero 'di ba importante po may ginagawa tayo. Kasi 'pag may ginagawa tayo sigurado marami po tayo kumbaga ang importante lang kasi nagda-drive ka ng traffic, eh, sa social media account mo ta's i-direct mo sila sa'yo, ire-redirect mo sila sa Messenger mo, 'di ba? So, kapag nag-inquire na dun ta's nakita niya yung profile mo at matino yung profile mo, eh, di magjo-join yun sooner or later, 'di ba? So, yun sa simula ayan lots of hours yun yung binibigay mo talaga. 'Di ba? Tapos little pay, maliit pa lang yung income kasi paisa-isa pa lang $50, 'di ba? Pero $50 is $50. Imagine that's ₱2,800, 'di ba? Ang laki nun, 'di ba? Sabihin mo na sa 10 na in-invite mo, 10 na nag-message sa'yo sa isang linggo, isa lang nag-join.
'Di ba? So, $50 is still to ₱8, 'di ba? So, imagine kung nag-work ka, ilang oras mo ba iwo-workout 'yun, o ilang araw, 'di ba? So, side hustle mo lang 'to, 'di ba? Eh, kung full-time ka naman sigurado ako hindi lang 10 yung mapapa-drive mo na traffic kasi baka maya't-maya ka nagpo-post niyan, 'di ba? Tapos lahat na ng social media tinatrabaho mo, 'di ba? So yun, kaya 'wag kang mawalan ng pag-asa kasi madami talagang kumbaga maraming ways para po magkaroon ka ng clients 'no. So, mga clients, so yan privilege mo yan, 'di ba? And then sooner or later yan you have the joy of working little hours na lang, 'di ba? Kasi nga po ang affiliate or networking is meron siyang leverage system na wherein, 'di ba, magkakaroon ka ng mga leader soon, tapos onti na lang po yung bibigay mong oras, tapos kumikita ka ng malaki, 'di ba? So yun yung kagandahan po sa business na 'to. So, income is not fixed, of course hindi siya fix ang income kasi ngayong week puwede kang kumita ng 42K or puwedeng 45,000 or puwedeng 50,000, 'di ba? So, kaya hindi siya fixed, 'di ba? So, unlimited yung income. Kasi yung income mo magdedepende yan sa effort na ginagawa mo, 'di ba? So, imagine tingnan niyo si coach, si lady 'di ba nakita niyo grabe 10, minsan 15 yung referral niya sabi niya 100 yata sa isang linggo, 'di ba, na referrals. Imagine mo yung 100 times mo sa 50, $500, 'di ba? Tama ba ako? 'Di ba? So, yun, ano ba yung sinabi ko 100 times mo sa $50. O yun nga, 5,000 pala, times mo sa 58, o 'di ba? Grabe yun 300,000 referral pa lang, 'di ba? So, gano'n kalaki ta's iba pa yung ranking, income mo sa rank, 'di ba? So, gano'n kalaki kapagka winorkout mo yung affiliate dito, 'yan, ikaw ang boss. Tapos ito, power of leverage, ito na yung ine-explain ko kanina. So, yung leverage system natin 'no, sabi po dito ni John Rockefeller, "I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts." Ito yung power of leverage. Soon kapag po ikaw ay naka-build na ng organization mo talaga, magkakaroon ka nito. This is very parang proven na po talaga 'to, 'di ba? So, ang gagawin mo lang talaga, gawin mo yung part mo ngayon. Kasi sa simula, ikaw lahat, 'di ba? Bakit mahina yung sales mo? Ikaw 'yan, 'di ba? Bakit malaki yung sales mo? Ikaw pa rin 'yan, 'di ba? So, bakit ang dami mo ng tao? Ikaw 'yan. Bakit wala kang tao? Ikaw pa rin 'yan, 'di ba? So, ngayon 'pag dumami na 'yan, ayan po, magkakaroon ka ng leverage. Kasi people will join you po, kasi gusto nila yung nakikita nila sa'yo, 'di ba? And nakikita nila sa'yo na nagle-leverage ka na, so they would do the same na magpapa-training din sila, kukuha rin sila ng mga tao nila, 'di ba? So, kasi ito yung lagi niyong tatandaan, you are the parang role model of your team, 'di ba? So, kaya po dapat ikaw na isa ka pa lang ngayon, ikaw pa lang 'yan, dapat nandun na agad yung discipline, 'di ba? So, and yun, do not give up, 'di ba? Kasi hindi ka aabot dito kung magi-give up ka sa simula pa lang, 'di ba? So, hindi ako nadagdagan na ngayong buwan na, tapos yung 3 ko kaya nag-apprentice ako huminto na, 'di ba? So, huminto na sila, so hinto ka na rin 'no? So, nag-apprentice ka, 3 yung nakuha mo. Ngayon nung na-negative ka, 4 na kayo, 'di ba? So, pati ikaw nawalan na rin, 'di ba? So, kaya dapat po workout natin, 'di ba? So, nakikita mo naman hindi naggi-give up sa'yo yung pinaka-mentor natin, 'di ba, Mentor Edsel. Meron pang ibang mentor kapag mag-give up man siya, 'di ba, which is malabong mangyari, 'di ba? So, ano yun, ang dami mong puwedeng sabi nga go up kapagka 'di ba, nane-negative ka or kumbaga, kung nawala upline mo, 'di ba? Naalala ko yung kwento tuloy ni Coach Gio, kasi sabi niya 'di ba nung time kailan ba yun, na superhuman activity namin yun, parang event, pinning ceremony. So ano daw, nag-call siya sa girlfriend niya kasi iniwan na siya ng upline niya. Imagine if he gave up, wala tayong lahat, 'di ba? So pero hindi siya nag-give up, tingnan mo ngayon kung nasaan siya, Icon 15, 'di ba? So leveraging na siya ngayon, 'di ba? So kaya yun yung magiging life niyo din kapagka wino-workout mo din po ng todo, and hindi naman totoo yung yung nauna lang yung kumikita ng malaki, hindi naman totoo yun, kasi proven ko na yun, 'di ba? So proven ko na 'yun sa mga networks po na pinagdaanan ko, 'yan po. So, naaabutan ko lagi yung kinikita ng mga nasa taas din, 'di ba? So, kaya po workout mo 'tong negosyo na 'to, 'di ba? So 'yan, copy business.
Ito yung nakakatawa habang hinahanap ko 'to kanina. So, copy business, kapag ikaw po ay nasa traditional business, meron kang sari-sari store, yung kapitbahay mo kokopyahin ka, 'di ba? So, ngayon, 'di ba po, anong mangyari sa'yo, 'di ba liliit yung ano mo, profit mo. Pero kapag dito po sa ano, sa business natin, sa affiliate, kapag kinopya ka niya, ta's sa'yo siya nag-sign up, siyempre mas malaki magiging income mo. And not just itong literal na copy business 'no. So itong business natin, kung ano yung ginagawa ng mga nasa unahan, mga nauna, yun lang din yung gagawin mo para maging successful ka. Kasi wala naman pong shortcut sa success. Kung ano yung ginawa nila, yun lang din po yung gagawin po natin. 'Di ba? So if you are seeing them na nagpe-present, mag-present ka rin. 'Di ba? If you're seeing them na in a one-on-one nila po yung members nila, gawin mo rin. If you are seeing them na po na nagme-mentoring, 'di ba po, gawin mo rin. 'Di ba kasi copy business ng Putoy kung ano nakita natin sa kanila, kokopyahin lang din natin. 'Di ba? So, yun and then, yan. So number 9, 'di ba? So patapos na po tayo. Okay. So, yan. Baka naiinip na. Nandiyan pa ba kayo? Paramdam nga kayo sa chat box kung nandiyan pa. Sige nga, may ano ba, may recurring questions ba or ano? Natututo po ba? 'Di ba? Kasi patapos na actually. No, so ngayon pa lang ako nagtanong kung natututo ba kayo, naririnig niyo pa ba ako, nandiyan pa ba kayo? 'Di ba? So ayan, thank you so much sa sumasagot. Ayan po, so ayan. So number 9 naman, ayan. So number 9 po equal yung opportunity na binibigay po ng economy, 'di ba? Nakakatuwa po kasi bakit? Sabi ko dito no age limit. Pero 18 to above 'yan, 18 years old and above, 'yun siya, 'di ba? So, kahit bata, alam niyo po ba 'yan, share ko lang sa inyo, yung pamangkin ko 11 years old nagte-trade na siya. Marunong siyang mag-copy ng signals, nag-execute ng signals. Hindi kanya account, yung account na 'yun is kay papa, gano'n. So, pero tinuruan ko siya mag-trading. Grabe yung mga Gen Z ngayon, 'di ba, sobrang galing nila, 'di ba? So, 'pag mahasa mo yung mga anak mo, pamangkin mo, ganyan, grabe yan, matututo silang mag-trade, 'di ba? So, at their very young age, imagine si coach ano nga, Alex, 16 years old siya nag-start, 'di ba, sa trading. Pero 18 talaga dapat yung puwedeng mag-trade, ha, yan. So, sinasabi ko lang na puwede niyong start them young, 'di ba? Kasi when they reach their parang legal age, puwede niyo na silang mag-make money on their own, 'di ba? So, yun, tapos po, yan, no requirements, yan. So, anong requirements ba 'tong tinutukoy ko dito? Nakalimutan ko na. So, ayan, ibig sabihin ano po, hindi naman kailangan po ng educational attainment, 'di ba? So, kaya equal opportunity 'to, 'di ba? Tatas ito no discrimination kasi all races puwede rin dito, 'di ba? Bata, matanda, magaling o hindi, 'di ba? So, matalino ka or hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, 'di ba? So, walang discrimination dito. All walks of life puwede kasi kahit anong trabaho mo, kung anong estado ng buhay mo ngayon, puwedeng-puwede ka po sa economy, 'di ba? So, equal opportunity po tayo. And then we have here po time freedom. No, so time freedom, 'di ba? So sino dito gusto magkaroon ng time freedom, 'di ba? So ito nakuha ko 'to sa Google, ayan. So ito po yung alam niyo na ba yung kwento ng daddy, ayan, saka ng bata, 'di ba? So yung tatay na sobrang sobrang subsob sa pagtatrabaho, 'di ba po? So sabi po ng bata, 'di ba po, lumapit po siya sa papa niya, sabi niya maglaro daw sila, 'di ba po? Tapos sabi po ng papa niya, "Meron akong tinatapos na project, meron akong tinatapos na reports. So hindi puwede." Na po. So ngayon, maya-maya yung bata lumapit uli sa papa niya, alam mo sabi ng bata, "Dad, how much are you making in your work?" Magkano daw sinasahod ng papa niya, per hour. Alam mo sabi ng tatay niya, 500, 'di ba? So 500 daw siya per hour. Alam mo yung bata, pumunta sa kwarto, binasag yung alkansya. Ta's maya-maya lumapit siya sa papa niya, "Dad, buy ko na yung 1 hour mo." Ba't ako naiyak, 'di ba? So yun, 'di ba? So, ano ba yung ano dun, ano yung moral lesson, 'di ba? So or parang ano yung take mo dun, 'di ba? So, 'di ba ano, 'di ba we are ano po, excelling or working hard for our family, 'di ba? Yet
sa bata ano, sa bata ang definition ng love hindi naman pera, 'di ba? Time, 'di ba? So kaya ano, kaya kung meron ditong mga magulang na ganyan, so yun, ano ka kumbaga 'pag marami kang pera, oh, 'di ba, blunt na 'no, blunt magsalita, 'pag marami kang pera, yeah, marami kang pera, 'di ba, siyempre you can give your time sa family, 'di ba? So, kaya ano workout mo 'to. Kasi 'di ba kung ginagawa mo 'yan, kung ginagawa mo 'yung trabaho mo para sa family mo, gawin mo rin 'to para sa family mo, 'di ba? So you can have more time, 'di ba? Para sa pamilya rin, 'di ba? So 11, 'yan. So ano na lang, 4 na lang 'to. Excited na ba kayo matapos, 'di ba? So 'yan, ito at ano kasi 'to talagang pinag-isipan kong mahiga 'tong training na 'to kaya sana naman ano 'no, sana i-value niyo po. So 'yun, kaya ano po, ito financial freedom, 'di ba? So, what will you gain kapagka winorkout mo yung ganitong business? Financial freedom. Sabi nga financial freedom means having enough income, savings, and investments to live the life you desire without relying on a traditional job. Ibig sabihin kapag may financial freedom ka daw, meron kang enough. And kapag sinabing enough, hindi yung enough lang talaga. Alam mo yun, ang dami niyan, enough income para makapag-travel, enough, diba? Enough savings, enough investment para kahit hindi ka mag-work, meron kang pera. Diba po? So yun, ibig sabihin ng financial freedom. Diba? Ito yung typical na sinasabi nila na ano kapag gusto mo ng tuyo, may pera ka, pwede ka sa steak. Pag gusto mo ulit ng tuyo, okay lang. Pero pag wala kang pera, di ba? Pag tuyo, tuyo lang talaga. Di ba? So, yun po yung typical nun. Di ba? So, typical example pa. Pag lalabas ka, di ba? So, pag lalabas ka, tapos may nagustuhan kang gamit, damit, pagkain, di ba? Pero kapag hindi kaya ng kung ano yung nasa bulsa mo on that moment, hindi mo kayang bilhin, hindi mo kayang i-treat yung sarili mo sa ganon, wala kang financial freedom pag ganun, diba? So, ay, wait lang. Sorry. Sino yun? I-mute ko lang siya. Pamute nga po, o sino man yun. Hindi ko, diba? So, yun. Tapos, and ito pa, financial freedom is the chance to earn like those people earning in the first world country. Ayan, so, alam nyo ba, ayan, kasi kanina nag-search ako. So, while doing this slides, no? So, pag daw meron kang financial freedom, or, I mean, i-work out mo tong economy, why? Kasi you'll be having a chance po na mag-earn katulad po ng mga kinikita ng mga nasa first world country. Alam nyo ba, sinearch ko kanina, how much is the average wages and salaries ng nasa US? Yan. So, alam mo po kung magkano yung lumabas. Nasa 68,000 to 70,000 US dollar per year, per annum. So, that is parang average of 5,400 USD per month. Imagine, imagine you're earning Prodigy 5K. So kapag ikaw po ay Prodigy 5K, you are earning an income like po ng mga nasa first world country. And hindi po ang pinag-uusapan natin dito is hindi DH ha. So ano naman, pasintabi naman po sa ano, hindi naman, I mean, no, ano yun normal wage yun Ibig sabihin, office workers, mga white collar jobs. Yun po yung sinasabi ko po, 'di ba? Na yun yung chance mo na kumita ng ganun kalaki na kinikita ng mga first world country pero ikaw nasa Pilipinas. Imagine mo 5,400, 5,000 na lang na ano USD. Prodigy 5K ka, example, Prodigy 5K. Grabe na pag Prodigy 5K ka pala, kumikita ka na parang nasa US ka, 'di ba? So how much yun, 'di ba? So nasa 200,000 plus almost 300,000 pesos yun 'Di ba? Sa tingin mo reach mo yung financial freedom? 'Di ba? Reach mo yung enough income, savings, and investment, 'di ba? I'm sure yes, 'di ba? So in the long run, lalo na hindi naman ikaw magstay dun sa rank na yun. No. Kumbaga,
yung rank mo is pataas ng pataas naman yan. 'Di ba? As long as you are doing your part, you are doing the business, tataas ang tataas yung ranks natin dito. 'Di ba? So, yun. Kaya kaya workout natin to kasi para hindi ka na aalis, pupunta ng abroad, 'di ba? Para kumita ng pera in exchange for your time, 'di ba? So, magkakaroon ka financial freedom kahit nasa Pilipinas ka lang. 'Di ba? And then, yan, sabi nga po ni Warren Buffett, 'di ba? If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Alam nyo ba, yung ganong income, mga ganon kalaki na income, no? So, hindi mo kikitain kung ikaw lang talaga mag-isa. 'Di ba? So, kikitain mo yun kapag binorkout mo tong leveraging business natin, duplication. 'Di ba? So, ano yun, kikitain mo yun kapag ka ganon kalaki yung ganon ka, siguro, yeah, pwede mong kitain, pero siguro dapat engineer ka, attorney ka, 'di ba? So, gano'n, politician ka, 'di ba? So, gano'n gano'n kalaki puwede, 'di ba? Pero if you are just an average person, 'di ba, ito yung i-workout mo sigurado papunta ka rin dun, 'di ba? So, and i-take note natin 'to, you really have to leverage, you really have to duplicate yourself. Kasi, yan nga, you will work until you die daw kapag daw hindi ka naghanap ng way para kumita ng pera habang natutulog, 'di ba? So, negosyo talaga po yung sagot, 'di ba? And then number 12, ayan, positive mindset. 'Di ba? So, sige nga po, can someone describe this photo? Ito, to. Yan. Can someone describe this photo? Sa chat box nga po. Sige po. Or kung may gustong mag-unmute. Sige nga, describe mo nga to. Ano to? Sige. May gusto bang sumagot? O natatakot o nahihiya silang sumagot. 'Di ba? So, yun. Can someone describe this um glass? Is it half full or half empty? 'Di ba? So, kung paano mo daw tingnan 'tong baso na 'to, kung half full siya or half empty, yun yung magde-define sa mindset na meron ka, 'di ba? Kasi positive people describes this as half full, 'di ba? So, grabe 'no, sa pagtingin pa lang pala ng baso, 'di ba, na may tubig na kalahati, 'di ba, dun na agad kumbaga dun ka na agad ija-judge, 'di ba? So, kung positive ka pa mag-isip o negative, 'di ba? So, pero true 'yan, 'di ba po? So, ayon sa Google, 'di ba po? So, positive thinking or having a positive mindset is really essential po sa business natin. 'Di ba? So, share ko lang sa inyo kanina kasing morning nag-devotional po kami sa team sa isa kong company. Ayan, so kumbaga kasi nag-attend pa ako dun kapag 7 AM devotion. So, sometimes sobrang kasi po, hindi naman sa kumbaga parang masyadong spiritual naman masyado 'to. I just want to share as well po ng words of God. Okey, okey lang ba, 'di ba? So, hindi naman regardless naman po sa kung ano po anong tawag dun, parang religion mo. So, ano naman yung Christianity is not about naman po religion, 'di ba? So, pero ito yung share ko sa inyo 'no, yung pagkakaroon ng positive mindset 'no. So, kapag positive ka daw po mag-isip 'no, so ayan. So, kapag daw po positive ka mag-isip 'no, it can impact your physical and mental health 'no. So, kapag daw po ikaw ay positive, 'di ba? So, 'pag ikaw daw po ay positive, ano yung magkakaroon ka, 'di ba? Malo-lower mo daw yung risk ng depression. Oo, grabe 'no, kaya dapat huwag ka ng negative, 'di ba? So, alam niyo ba na 'di ba nung during the pandemic times, ang dami pong mga nagkaka-anxiety, nagkakaroon ng depression, simply because yung mind nila, nag-iisip sila ng mga negative, what could happen to them, what could happen to their relatives, which is really normal kung ikaw ay tao, 'di ba? So, ang tao talagang normal naman na mag-iisip ng gano'n, 'di ba? Pero when you rely to Him, 'di ba, so sa Lord, 'di ba? So lahat kumbaga change mo 'yon into positive, 'di ba? So na God is in control, 'di ba? So sa lahat ng nangyari sa'yo and alam mo ba na kapag nag-iisip ka pati sa negosyo, 'di ba? So nag-iisip ka sa business na in-invite mo pa lang.
tapos negative na agad yung iniisip mo, hindi naman 'to magjo-join, eh, 'di ba? So, aminin may mga ganyan tayong times, 'di ba? So, hindi man ako perfect, may gano'n din akong mindset before 'no. So, lalo na nung nagsisimula ako kasi ano 'yun kumbaga yung pagiging positive thinking or pagiging positive mo is ano 'yun, eh, kumbaga hindi kasi 'yun overnight na natututunan or like sinabi ko sa'yo ngayon maging positive ka dapat kasi magkakaroon ka ng depression 'pag negative ka, 'di ba? So, ta's magcha-change ka na agad in an instant, hindi 'yun gano'n, 'di ba? So, kumbaga ano 'yan, natututunan mo 'yan siyempre sa community, sa lagi mong kausap, sa lagi mong kasama. Kaya nga lagi ka dapat didikit sa iyong mentor, sasama lagi sa mentor mo kasi nga positive siya mag-isip, 'di ba? So, pagiging positive din is kumbaga negative na pero positive ka pa rin, 'di ba? So, alam niyo ba share ko sa inyo before po nanonood kami news, 'di ba? So, news naman talaga nanonood tayo din. Pero nung nag-networking na ako hindi na ako nanonood ng news kasi nga laging negative yung mga nandun. Alam niyo share ko tuloy, bigla ko tuloy napaisip sa mind ko na ano, before hindi talaga ako pinaglalakad ng papa ko nung high school 'no. So, kasi daw baka daw mapano daw ako ganyan. So, kasi mayroong jeep na dinala yung ganitong bata dun sa ganitong lugar, ganyan. Meron naman, alam niyo yun, yung mga gano'n. So, ano naman, kumbaga siguro ano naman, justifiable naman yung mga gano'n. Pero ayun, 'di na lang magnunood ng news kasi nga, ang daming negative dun. Kasi yung mga naririnig mo sa ears mo, nagma-manifest kasi yan sa life natin, 'di ba? So, kapag lagi kang makakarinig ng gano'n, pangit, 'di ba po, ng mga news, ganyan. Eh, ngayon yung news pinanonood I mean tinitingnan natin, eh, 'di ba, kasi para sa forex. Pero sa ano yun, News Factory. What I'm telling is yung news ngayon, 'di ba po? So, sometimes may mga di naman dapat i-filter mo lang din kung ano yung mga napapanood mo or naririnig, 'di ba? So, yun. Tapos alam mo ba kapag positive thinker ka, may better ka na solution lagi sa lahat ng problems, ganyan. So, hindi ko pala na-breakdown yun. So, ito yung ano ko. Tapos nakakatuwa kapag ikaw po ay positive thinker, meron kang strong leadership skills. So, kaya kung ako sa'yo i-practice mo na yung pagiging positive ngayon pa lang, 'di ba? So, kung ikaw yung laging, "Oh, my way tayo," sabi ng mentor mo, ta's sabi, "Hindi kasi ano, eh, treason," 'di ba? So, 'di ba? So, ano, eh, dapat i-change mo yun, i-block mo yun, 'di ba? So, workout natin para hindi tayo bababa ng rank or kung ganito man ngayon dapat dapat hindi ganyan next month or next week, 'di ba? So, gano'n, 'di ba? So, dapat positive lang tayo always, 'di ba? So, 'yun and then better daw yung stress management mo and nakakapag-cope up ka na mabilis, 'di ba, sa mga stressful moments, 'di ba? So, 'yun kaya ano po tapos ito pa lastly 'no, so ito yung share ko pala about sa Bible verse. So, keep speaking victory, 'yan. So, alam niyo yung ano, alam niyo lahat ng sinasabi niyo sa lumalabas sa bibig natin, naririnig yun ng ears natin. Tas nagma-manifest yun, napa-process yun ng mind natin, tas ikaw na yun. Gano'n 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 ka-powerful ang mindset natin, 'di ba? So, ito share ko sa inyo 'to. Sabi daw po sa Ephesians 4:9-29 and "Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those that hear them." 'Di ba? So, one person that hears your words is you. They go out of your mouth, ito yung sinasabi ko sa inyo, and back into your ears. If you hear them long enough, they'll take root in your spirit. Ibig sabihin, yun na ikaw. Yun na yung pinaniniwalaan ng body mo, ng mind mo. You believe what you say about yourself more than anyone else says. 'Di ba? So, kasi there are people naman na sasabihin sa'yo na ano, "You're not good enough." 'Di ba? Hindi ka magaling, hindi ka naman marunong, 'di ba? Nag-forex ka, hindi ka marunong mag-technical analysis, 'di ba? So, may mga gano'n, 'di ba? So, pero yun yung sinasabi nila sa'yo. But don't make don't make those words become your reality, 'di ba? So, kaya dapat lagi ka lang kumbaga i-block mo kaagad yung mga gano'ng pumapasok sa mind mo or gano'n sinasabi sa'yo ng mga tao, 'di ba? So, there's nothing more powerful than you speaking victory over your own life, 'di ba? So, gano'n siya and then eto share ko sa inyo 'to. So, sabi dito sa James chapter 3, compares the tongue to the rudder of a ship. Alam niyo rudder, ito 'yun,
Yung rudder, yun yung nagpapagalaw sa ship. Grabe 'no? Alam niyo ba, itong rudder na 'to, ito yung nagdi-direct, sino ba ditong ano, seaman? Ito yung nagdi-direct sa ship kung saan siya pupunta, babagalan niya ba, pa-left ba siya, pa-right ba siya, 'di ba? So, yan, napakaliit, ganyan lang siya. Pero yung ship napakalaki, 'di ba? Para daw yang tang natin, tang, 'di ba, ng dila natin. 'Di ba? So it compares the tongue to the rudder ship. Verse 4 says, although a ship is large and driven by strong winds, it is steered by a small rudder wherever the pilot wants it to go. It is the same way with the tongue. Even though it's a small part of the body, it is steering your life. What you're saying is determining which direction you go. The good news is you have control over the rudder. You have control over the things you say, 'di ba? So, you control your tongue, 'di ba? Are you sending your words out in the direction you want your life to go? I don't think I'm gonna get well, 'di ba? Minsan ganyan sasabi natin eh, I'm not qualified, I'm not good enough, 'di ba? Hindi ako magaling, hindi ako marunong, hindi ko kaya 'yan, 'di ba? Yung 'di ba, alam niyo 'pag laging gano'n sinasabi niyo, magma-manifest 'yun sa life niyo. Kaya kung ayaw nyo na mag-manifest yung mga gano'n negative things sa life nyo, keep speaking victory. Diba? So, yun. Sabi nga dito, when God breathed His life into you, He put gifts, talents, potential. You have seeds of greatness. You are destined to leave your mark, to take your family to a next level. So, keep speaking victory. Diba? So, yun. And then, palas na, no? So, yan. Grabe yung ano 'no, so tamang community, 'di ba? So yan, tamang community. Meron tayong tamang community, hashtag tamang community with our economy business 'no. So ano bang meron kapag community? Ang community of course nagko-consist yan ng tao. Sino-sino yung mga tao na yon? Those are the mentors, yan. So these are our mentors, 'di ba? Yan sila. Mentors are willing to challenge you to reach new heights 'no. So para mag-reach ka ng another level, 'di ba? So, naalala ko si Mentor Edsel during the time na parang may in-attendan tayo na parang presentation. Tas, "Roch, aralin mo na 'yan, ikaw na next niyan. Ikaw na yung next na nakatayo diyan," ganyan. So, yun, kinabahan ako, sabi ko lang, "Yes." So, yes mentor, pero grabe yung kaba ko, 'di ba? So, pero yun, lagi kang icha-challenge ng mga mentors mo, 'di ba? So, kaya ikaw, 'wag kang pawala-wala, 'di ba? Yung pinag-ganito ka, pinag-present, may pinapa-take care sa'yo na member, tas ayaw mo, 'di ba? So, always ako dati kahit crossline kinakausap ko, bakit? Kasi nga, practice ko 'yan, 'di ba? So, 'yun, 'di naman ako gano'n kagaling, practice ko 'yan, 'di ba? So, para makaka-reach ka ng new heights, 'di ba? So, ng next level sa life mo, 'di ba? So, meron din tayong role model sa ating community, 'di ba? So, sino 'tong mga role models natin? Mga coach, mga mentor na naabot na yung kung ano yung gusto nating maabot in life, 'di ba? So, role models who have achieved the success you desire is a powerful way to accelerate your growth, 'di ba? Kasi if you really want the result that they're having, dapat gano'n din yung trabaho na ginagawa mo tulad ng ginagawa nila, 'di ba? So, and surround yourself with network of supportive individuals. So, ang sarap, 'di ba? Kasi ito nga, tamang community. Kasi yung nasa community natin, 'di ba? So, these are people that will never let you down, 'di ba? So, kaya lagi kang maging present, 'di ba? So, 'pag sinabing meron tayong centering, punta ka, 'di ba? So, kasi para yun sa'yo, para yun sa growth mo, 'di ba? There are people who truly believe in your potential and are there for you to offer encouragement, constructive feedback, o yan. So yung iba nagagalit kapagka, "Uy, puwedeng ganito, mali yung ginawa mo." Huwag ka naman maging blunt na magsalita ng gano'n, 'di ba? So ano mo, sabihin mo, "Maganda yung ginawa mo kanina pero sana may other way," ganyan. Parang mas i-better mo siya, 'di ba? So positive pa rin, 'di ba? So yun, may constructive feedback, ta's emotional support, oh, 'di ba? So ito lagi ko 'tong naiisip, kasi kapag umiiyak ako nandiyan agad yung mentors ko, 'di ba? So emotional, talaga emotional, 'di ba? So yun, through both challenging and successful times. Ang sarap 'no kapag meron kang community, meron kang mentors that are willing to be there, 'di ba, at your back always to support you and siyempre i-challenge ka rin, 'di ba? So,
either sa successful times or sa challenging times ng life mo. 'Di ba? So, kung ako sa'yo, i-workout mo 'to kasi kapag tinatrabaho mo 'to at maging close ka sa mga mentors mo, mararamdaman mo yung talagang family, 'di ba? So, not just parang tamang community, kundi family talaga po, 'di ba? So, yun siya. And then, fourth, no? So, this is a life-changing opportunity. Alam niyo ba, earning $15,000 per month is 880,000 sa peso. I-divide mo yun sa 30 days. Sige, i-divide mo sa 30 days. Magkano po? Sige nga, meron ba sasagot? Sige nga, sagot kayo sa chat box. Magkano yun? Ayan. May sumagot pala kanina, half your daughter daw. Ah, diba? Positive si Sir Noel. So, yan. Magkano yun? Sige nga, divide mo 880,000, divide mo sa 30 days. 30 days kasi isang buwan po yung meron tayo sa isang buwan. Tama ba? O tama, 30 days sa isang buwan. Diba? Ba't walang sumasagot? Diba? Pwede nyo i-calculate. Sige. So, 30 days divide mo sa ano? Ay, 880,000 divided by 30 days. Magkano? How much? 29K. Thank you so much, Coach Conrad. They are earning 29,000 pesos per month. Ay, per day. Per day. 'Di ba? Grabe no, gusto mo yon? Alam niyo, naalala ko, no? So, may friend kasi akong binresenta nung mga nakaraan. Tapos nakipagkita ko sa friend ko. Tapos sabi niya, alam mo yung kinikita mo ng isang buwan, kinikita ko yun ng isang taon. That's the reality naman kasi talaga ng life, 'di ba? So, 20,000 per month, 'di ba? So, pero ikaw dito sa economy, may chance ka na kumita ng ganyan kalaki, 'di ba? Tapos hindi mo pa tatrabahuin. This is really life-changing. Imagine earning 29,000 per day. Hindi mo na 'to isang buwan. Isang araw mo na lang, 'di ba? So, i-divide mo 'yan, 29,000, i-divide mo sa 24 hours. Kahit tulog sila, kumikita sila na magkano? Sige, i-divide mo po. Yung thank you so much po sa mga sumasagot. So, 29,333. Sige, i-divide mo po yan sa 24 hours. How much? Magkano? Sige nga, sagot kayo sa chat box. Thank you so much, Coach Conrad, Coach Ren, Coach Julpa. Diba? So, nandiyan pa ba yung iba? Diba? So, yan. So, 1,222 pesos. Imagine mo, kumikita sila ng sa isang oras, kumikita sila 1,222 pesos. Kahit natutulog, binabayaran sila ng economy. 'Di ba? Tapos ikaw, 'di ba? Tapos ikaw kapag merong centering, di ka pupunta, alam mo ba, 'di ba, yung oras nila, tulad na lang yan, 'di ba last time parang nagkakaroon na tayo ng booking kay Mentor Edsel, kapagka saka I mean mentoring sa kanya, 2 hours binibigyan tayo, 'di ba? 3 hours, pero binabayaran mo ba siya ng 1,2? 'Di ba hindi naman? So, hindi mo siya binabayaran. Ang point ko po, punta tayo, 'di ba? Kasi bakit? Kasi yung 1,2 na yun hindi niya pinabayaran sa'yo, 'di ba? Yet kumikita siya ng gano'n. And take note, grabe naman, 'di ba, economy, ano pa lang 'to, other source of income niya lang 'to. 'Di ba? So, gano'n mo i-value yung mentor mo kasi nagbibigay siya ng oras sa'yo, 'di ba? So, tapos 'yan yung kinikita niya na puwede mong kitain soon kung tinatrabaho, kung wino-workout, kung ginagalingan mo dito sa negosyo na 'to. 'Yan yung magiging ikaw in the future. This is really life-changing, oh, sabi ni Sir Elmer Shawap, 'di ba? 'Di ba? So, yes, 'di ba? So, this is very life-changing, 'di ba? So, tingnan niyo 'to as magpapabago ng buhay niyo. Kasi depende lagi 'yan, kung ano yung nakikita mo, 'di ba? Kung gaano mo 'to tatrabahuhin, gano'n din po yung mangyayari sa'yo po dito, 'di ba? So, kung gaano mo siya nakikita, kung ano yung vision na nakikita mo dito. Ngayon kung extra income mo lang 'to, 'di ba? So, okey lang, wala namang problema do'n, 'di ba? Pero ang sinasabi ko lang po, most of us na nagra-rank up talaga ng matindi kasi yung mga talagang grabe yung rank up po, 'di ba? Yung talagang nagwo-workout ng rank ups kasi may nakikita sila na something na hindi mo nakikita, 'di ba? Dapat makita mo rin yun, yung vision na meron sila para i-workout mo rin 'to ng todo, 'di ba? And lastly, wow, sabi ng iba, last na daw.
So last na, 'di ba? So a chance to help more people. Gusto niyo ba yon makapag-impact po tayo ng 10,000 Filipino lives by the end of 2024? It is happening, 'di ba? Kasi bakit ilan na ba icon 15 ng ano ng Superhuman, 'di ba? Ang dami ng icon 15, 'di ba? So ilan 'pag icon 15 ka gaano karami yung tao mo, 'di ba? 500 ba left and right, parang gano'n, 'di ba? So gano'n siya, na active ba. Active pa lang yung pinag-uusapan, eh, paano yung mga hindi naman nag-renew nung nakaraan. Ibig sabihin ang dami talaga, 'di ba? So kaya ano, kumbaga makapag-impact po tayo ng ang daming tao, daming Filipino people or Filipino lives po yung ma-impact natin by the end of 2024. And yan, ano lang, tuloy-tuloy natin i-workout po yung negosyo para po magkaroon po tayo ng maraming tao po na i-mentor sa business, no? So, and tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo mamaya bago ka matulog. Pagtas na itong presentation ko. So, kasi tapos naman na po. Diba? So, anong purpose mo sa life? Anong purpose ng life mo? Ba't you're alive, you're breathing, 'di ba? Nafi-feel mo pa yung hangin. 'Di ba nandito ka? Nandito ka pa sa earth, 'di ba? Nandito ka pa. So ano yung ano mo, purpose mo in life, 'di ba? Alam mo ba, sa Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi daw po dito, before ka pa daw mabuhay, 'di ba? Alam na ni Lord kung anong mangyayari sa'yo. 'Di ba? Kaya dapat po alam mo yung purpose mo. Dapat nadi-discover mo na yan as you grow up. 'Di ba? So, ang purpose mo ba is makatulong sa maraming tao rin? Kasi kung yes, yan. I know yes, kasi nandito ka pa eh. Nagpa-participate pa kayo dito. Hindi pa kayo umalis, 'di ba? So, kasi gusto mong matuto, gusto mong i-share tong business na 'to, 'di ba? So, anong purpose ng life mo? 'Di ba? Sabi po dito sa Jeremiah, no, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. You are unique, 'di ba? So, sana nakikita niyo po 'yun, 'di ba? So, we are, 'di ba, lagi kong inaano yung ako sa sarili ko na, I am God's princess, 'di ba? So, ikaw ba, 'di ba? So, dapat dapat alam mo yung stand mo, 'di ba? So, lahat po tayo special po sa paningin po ni Lord. Kaya dapat alam mo yung purpose mo, kung bakit ka nandito pa sa earth, nandito sa economy, 'di ba? Ba't nandito ka sa economy? Ang dami namang negosyo puwedeng pasukin, 'di ba? Pero if you find your purpose po sa ganitong negosyo na through this kind of business po, makakatulong ka, maka-impact ng maraming buhay, maraming tao, gustong matutong mag-trading, gustong kumita sa affiliates, gustong bago yung buhay nila, 'di ba? Then you are in the right track, 'di ba? So, yun, kaya po sana i-discover mo yung purpose mo. I know na alam niyo na yan, 'di ba? So, minsan lang you have to be reminded by other people pa, 'di ba? So, kaya congratulations na naka-attend ka, 'di ba? So, tapos sabi po dito, lahat po tayo are given a chance to share your gift to other people. Ask yourself, ano ba yung gift na binigay sa'yo ni Lord? 'Di ba? So, ano yung gift na binigay sa'yo ni Lord? Is it the gift to speak? Is it the gift to ano pa, to dance, 'di ba? Kasi yung gift mo dapat alam mo 'yan, leadership ability ba yung binigay sa'yo na gift ni Lord, 'di ba? So, kasi, swerte mo kapag gano'n yung ano mo, eh, yung yung gift na meron ka, 'di ba? So, kasi magamit mo dito sa business natin or kung hindi man yun yung mga gift na meron ka, 'di ba? Kahit ano basta makakatulong ka sa ibang tao, 'di ba? So, gawin mo, gamitin mo. Ito po, oh, ayan. So, sorry na, ayan, so kapag ano laging sa Bible 'no. So kasi ano ko po 'to kumbaga, I just want to share as well po ng Bible verses 'no, ng words of God po kasi ang Bible, 'di ba? So light 'yan sa ano natin, feet natin, 'di ba? So sabi po dito sa Romans chapter 12 verse 6 to 11 sa ano NLT 'to, ayan. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much as faith as God has given you. If your gift is serving others, ayan, di ba? Serving others daw po. Serve them well.
If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And sabi po dito, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. There are people, no, na may gift sila ng leadership, may gift sila ng serving, may gift sila to teach, 'di ba? But parang minsan hindi nila i-serve ng ayos, 'di ba? So kung sometimes madali kasi magsalita dahil wala naman tayo sa situation nila. So pero kung if you are given that gift, no, so I think, no, dapat sinishare mo yan sa ibang tao. Diba? So kung ikaw po marunong ka naman mag-talk, yan. Ako, ino-overcome ko lang lagi yung yung pagiging mahiyain ko. Mahiyain ko po talaga ako hanggang ngayon. Diba? So, lang, kumbaga, I'm speaking out of experience. Diba? So, and I really want to impart din sa lahat po ng kung ano po yung alam ko, kung ano yung kaya ko ibigay, diba? For this community. Diba? So, kaya dapat po tayo, sabi po dito, wag ka daw maging tamad. But work hard and serve the Lord. Diba? So kapag po ginagawa mo yung mga bagay na yun, dapat daw po, sabi po sa 'di ba, sa 1 Corinthians 10:31, 'di ba? Kahit na anong ginagawa mo, kumakain ka man, umiinom ka man, or whatever you do, do it all for the glory of God. Sometimes, kung bakit ayaw natin ibigay yung gift natin or i-share yung gift natin sa other people kasi ay kikita siya eh. 'Di ba? So, tao tayo na ano 'yan, na kumbaga lumalabas minsan yung gano'n, 'di ba? Kikita siya, eh. Ano, 'pag ginalingan ko, 'di ba, siya lang naman yung makikinabang, 'di ba? So, sometimes may gano'n tayong mindset which is very, very wrong, 'di ba? So, kahit saan kang pumunta, may kikita out of your effort, 'di ba? So, kaya dapat po tayo, kumbaga, sabi nga, whatever we do, hindi mo 'yan ginagawa para sa upline mo, hindi mo 'yan ginagawa para sa ikaka-income ng nasa taas mo. Ginagawa mo 'yan para kay Lord. 'Di ba kasi kahit naman nagtatrabaho ka sa labas, kahit na hindi ka naman dito sa economy, hindi ka nagne-network, hindi ka nag-a-affiliate, kahit magtrabaho sa labas, ang pinapagawa sa atin ni Lord is whatever you do, lahat 'yun ialay mo sa Diyos. 'Di ba? So tas inulit pa ulit niya 'yun sa Colossians 3:17. Sabi dito, "And whatever you do, whether in word or deed," 'di ba? Do it all in the name of the Lord, giving thanks to God the Father through Him. Diba? So, lagi tayong i-remind po ng Bible. So, if you don't want to do parang great work, di ba? Ano yun? Hindi nasisiyahan si Lord sa ginagawa mo, di ba? So, yun, kumbaga, gawin mo lahat para sa Kanya. Di ba? Kasi at the end of the day, ikaw rin naman makikinabang sa lahat ng effort na ginagawa mo. And at the same time po, yun, po yun, lahat gagawin mo para kay Lord. Kasi alam nyo ba kung bakit maraming tao nag-excel? Sa iba't ibang fields, hindi naman sa economy lang. Kasi they are doing everything for the Lord, not just for themselves tawag doon, makilala sila, maging sikat sila, di ba? So, they are doing it for the Lord. So, yun siguro yung isa sa mga share ko sa inyo. Na kapag meron kang gift na binigay sa'yo ni Lord and na-discover mo na yun, I suggest po, no, do it really, really well. Kasi you are doing it for God. Diba? So kasi, alam mo kapag ina-acknowledge mo yung binigay sa'yo ni Lord na gift, yun, kumbaga mas pagyayamanin ka pa niya. Diba? So yun. Diba? So yun, kumbaga yan, sabi dito the measure of a life after all is not its duration, but its donation. Anong nagawa mo, diba? Naiyak ako, diba? So yun, lang, kumbaga, yun, sana i-value nyo. Diba? Ba't ba, naiyak ako talaga. So yun, pero yun lang, yun, at the end of your life, diba? So, anong nagawa mong mabuti, diba? So, yun lang yun, diba? So yun, actually, tapos ko na yung presentation. No? Thank you so much sa mga nakinig, sa mga nagstay pa. Ayan.
So, yun, may questions ba kayo? Actually, tapos ko na po. Ayan. So, last slide na 'to, 'di ba? So, sige nga, meron ba kayong questions? May questions ba kayo? Sige po, 'di ba? So, kung wala na kayong tanong, ganyan. Wait lang, ba't hindi ko ma-on yung video? So, yun. Oh, 'di ba nawala yung background ko? So, yun, teka, i-ano ko nga 'to. Merong mga chat. Thanks coach, ayan. 'Di ba? So yun, kung wala na palang questions po, stop sharing na po ako and thank you so much po sa mga umattend, sa mga nakinig and, sana marami po kayong natutunan and sana yun po, ano po natin, keep on sharing the business po so that we can touch a lot of people's lives po 'no. So yun, thank you so much everyone, God bless you. Ay meron pang nagsabi dito. One example is Sir Alex who is willing to help and share his gift of sharing. Sige, ayan. Yan, 'di ba? So yun, we all have gifts po. So nurture it well para po mas i-bless ka pa ni Lord, 'di ba? So yun, thank you so much. God bless po everyone. Ayan, sabi dito, moral lesson dapat may ipon si anak para mag ayan. So yun, sige po. God bless po everyone. Thank you so much and you can plug in to the next po na a speaker or training po sa grupo po natin. So God bless everyone. Thank you so much. Bye.